Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1781-88. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pagkarating ni Alvin sa patag na lupain, lumingon siya para tingnan ang lakas na walang tigil na umuulan na parang talon. Natuklasan niya na ang puwersa ay parang gatas na puti, at naglalabas ito ng nakakatakot na aura na maaaring magdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Na-encounter ko lang ang puwersang ito pagkatapos kong lumabas ng tunnel. Buti na lang ang Sun True Origin sa katawan ko ay katumbas ng Early Eminent Saint Stage Powerhouse. Kung hindi, malamang na hindi ko kakayanin ang impact kahit na ang defensive technique na ginamit ko ay nabuo mula sa True Origin at the peak of the Refined Saint Stage. Itinuring ni Alvin ang kanyang sarili na maswerte. Ang isang tao sa tuktok ng Refined Saint Stage ay malamang na mamatay, kung hindi man malubha ang pinsala, kung siya ay lalabas mula sa tunnel na iyon. Napakalinaw ni Alvin tungkol dito dahil ngayon lang niya ito naranasan. Siguro kung ano ang ikatlong pagsubok. Bulong ni Alvin sa sarili. Lumingon siya, at ang kanyang mga mata ay dumapo sa malagatas na puting puwersa nang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Huwag mong sabihin sa akin ang lakas na umulan ng walang pahinga kanina ay ang ikatlong pagsubok ng Abyssal Swamp. Sa una, dahil sa namamalagi na takot sa kanyang puso, hindi niya ikinonekta ang puwersa sa ikatlong pagsubok. Gayunpaman, ngayong medyo kumalma na siya, hindi niya maiwasang maramdaman na iyon ang nangyari. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula siyang magduda sa kanyang sarili. Hindi ba masyadong madali ang ikatlong pagsubok? Muling nag-alinlangan ang puso ni Alvin. Hindi siya sigurado kung pangatlong pagsubok na ito o hindi. Mahalaga ba kung pangatlong pagsubok na ito o hindi? Kailangan ko pa ring sumulong para harapin ang iba pang pagsubok. Pagkatapos lamang ng 8 pagsubok ay makikilala ko ang may-ari ng boses na iyon. Ang huling pagsubok ay dapat na may kinalaman sa kanya dahil sinabi niya sa akin na hihintayin niya ako sa huling pagsubok. Nang maisip ni Alvin ang mga salitang sinabi ng misteryosong boses kanina, nagsimula siyang makaramdam ng pagkasabik. Kung nagawa niyang makapasa sa 9 na pagsubok ng Abyssal Swamp, kabilang ang huling pagsubok na may kinalaman sa boses, nangangahulugan din ito na makukuha niya ang Divine Ability Relic mula sa lugar na ito. Batay sa antas ng kahirapan ng mga pagsubok ng Abyssal Swamp, ang Divine Ability na nakapaloob sa Divine Ability Relic ay kailangang maging pambihira. Huminga ng malalim si Alvin para pakalmayan ang kanyang pananabik bago siya tumalikod sa puwersang bumagsak na parang talon. Sa wakas ay nagkaroon ng puso at oras si Alvin upang pag-aralan ang mundo sa labas ng tunnel. Kasalukuyan siyang nakatayo sa bridgehead ng isang arch bridge. Binalot ng puting ambon na may pulang-pula ang kabilang dulo ng arch bridge at nakaharang sa paningin ni Alvin. Hindi niya ito makita kahit kailan. Ang tulay na arko ay napakalawak at mahaba. Ito ay matatagpuan sa itaas ng isang ilog na ganap na natuyo. Titingnan ko doon. Dahil nakarating na rito si Alvin, natural, hindi siya tatalikod at maglalakad pabalik. Puno ng determinasyon, naglakad siya papunta sa kabilang dulo ng arch bridge. Pagtapak pa lang niya sa tulay ay naramdaman niya kaagad ang isang misteryosong pagdiin sa kanya. Ito na kaya ang ika-4 na pagsubok. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang ang kanyang puso ay nadudurog. Sa sandaling lumitaw ang kaisipang ito sa kanyang isipan, ang tulay sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang yumanig ng marahas na para bang may kakayahan itong ibagsak ang mga bundok. Ang una niyang instinct ay ang bumangon sa himpapawid upang maiwasan ang lindol na ito. Di nagtagal, natuklasan niya na ang pressure na idiniin sa kanya kanina ay isang napakataas na klase ng flight prohibiting formation. Hindi siya maaaring lumipad at iwanan ang tulay na arko sa ilalim ng kanyang mga paa. Basag! 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 Habang tumutunog ang mga tunog ng mga bitek, nakita ni Alvin ang mga bitek na nagsimulang lumitaw sa tulay ng arko. Kung tutuusin ang kasalukuyang sitwasyon, hindi magtatagal ay gumuho ang arch bridge. Gayunpaman, nang tingnan ni Alvin ang tuyong ilog, hindi siya nagmamadali habang patuloy siyang naglalakad pasulong dahil pakiramdam niya ay walang magiging pagkakaiba kahit na gumuho ang tulay. Boom! Umalangaw-ngaw ang isa pang tunog na nakakabasag ng lupa. Sa nangyari, nagsimula ng gumuho ang arch bridge sa napakabilis na bilis.
Napakabilis ng pagbagsak nito. Nagulat si Alvin nang makita niya ito. Ang bilis ng pagbagsak ng tulay ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Subukan man niyang tumakas ngayon, mahihirapan o siya ay makatakas bago gumuho ang tulay na arco. Habang bumagsak ang arch bridge, ang Sun True Origin sa katawan ni Alvin ay kumikinang at nabuo ang Colossal Sword Bell habang ang mga bato at durog na bato ay lumilipad kung saan-saan. Marami sa mga bato at mga durog na bato ang tumama din kay Alvin, ngunit lahat sila ay naharang ng Colossal Sword Bell. Ang tulay na ito ay gumuho sa isang kakaibang paraan. Kasabay nito, ang ekspresyon ni Alvin ay naging seryoso rin dahil alam niyang ang lahat ay ilusyon lamang. Dapat may dahilan kung bakit gumuho ang arch bridge ng ganoon lang. Boom! 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 Nang halos marating ni Alvin ang tuyong ilog, isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa kanyang likuran. Parang may baha. Hindi. Ang malakas na tunog na umalangaw-ngaw mula sa likuran ay mas nakakatakot kaysa sa pag-iisip ng isang rumaragasang baha. Si Alvin ay likas na lumingon upang tumingin. Sa isang sulyap pa lang, nakita na niya ang malagatas na puting puwersa na lumalabas sa kanyang direksyon. Sa nangyari, napuno ng mala-waterfall na puwersa ang espasyo sa pagitan ng tunnel at ng arch bridge. Sa kasalukuyan, wala itong mapupuntahan kundi sa tuyong ilog. Sa sandaling ito, si Alvin na pinaghigpitan ng flight prohibiting formation ay matatag na nakatayo sa lupa ng tuyong ilog. Ramdam niya ang panginginig sa ilalim ng kanyang mga paa na mas nakakatakot kaysa kanina. Ang tila walang katapusang Milky White Force ay dumaan sa kanyang direksyon, wave by wave. Ang bawat alon ay mas malakas kaysa sa nauna. Ang alon ng Milky White Force ngayon ay mas malakas kaysa noong umulan na parang talon sa Alvin kanina. Nang maramdaman ni Alvin ang aura ng puwersang ito, hindi maiwasan ni Alvin na makaramdam ng kilabot dahil napakalakas ng puwersa na hindi siya sigurado kung ang Colossal Sword Bell na pinagsama-sama niya gamit ang kanyang Sun True Origin ay makakayanan ito. Kung siya ay nasa kanyang tunay na katawan, maaaring siya ay maaaring umasa sa kanyang malupit na lakas ng kanyang katawan. Gayunpaman, maaari lamang siyang umasa sa kanyang clone na ang malupit na lakas ay hindi kasing lakas ng kanyang tunay na katawan. Sa sandaling ito, maaari lamang siyang umasa sa kanyang Sun True Origin. Hindi ako matatenggay ng puwersang ito. Kung hindi, siguradong mamamatay ako. Nang maisip ito ni Alvin, hindi siya nang ahas na manatiling tahimik, sa halip ay mabilis siyang tumakbo patungo sa kabilang panig ng ilog. Boom! Nang tumakbo palabas si Alvin, alon sa pamamagitan ng mga alon, ang malagatas na puwersa na pinakamalapit sa kanya ay sa wakas ay tanggayan na parang baha at marahas na bumagsak sa tuyong ilog. Nang bumagsak ang unang alon, ang mga alon sa alon ng gatas na puting puwersa ay bumagsak din. Sa isang iglap lang, kalahati ng ilog ay napuno na ng parang gatas puting puwersa. Matapos itong mapuno, ang malagatas puting puwersa ay patuloy na nagwawali sa kabilang panig ng ilog na tila hindi ito titigil hanggat hindi nito napupuno ang buong lugar. Ang alon ng Milky White Force sa harap ay itinulak ng mga wave ng puwersa sa likod nito, na nagpapataas ng bilis nito. Ilang sandali lang, nalampasan na nito ang bilis ni Alvin. Ang agwat sa pagitan nila ay nagsimulang maging mas makitid. Damn it! Kahit na hindi lumingon, naramdaman ni Alvin na ang puwersa sa likod ay mabilis na papalapit sa kanya. Sandali siyang kinilabutan. Kung ito ay isang normal na sitwasyon, makikita niya ang distansya ng pampang ng ilog sa unahan niya na malapit. Gayunpaman, napakalayo ng pakiramdam sa sandaling ito. Ang kasabihang, ang puso ng isang tao ay nag-aalab sa pagkabalisa, perpektong inilarawan ang kasalukuyang nararamdaman ni Alvin. Boom! 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 Ang alon ng puwersa sa harapan ay bumilis at sinubukang isara ang distansya sa pagitan nito at Alvin. Sa huli, isang dipa lang ang layo sa kanya. Sa kasalukuyan, medyo malayo pa si Alvin mula sa tabing ilog. Kung magpapatuloy ito, tiyak na malulunod siya sa puwersang nasa likod niya bago pa man siya makarating sa tabing ilog. Nang ang malawak na puwersa ay wala pang isang talampakan ang layo mula kay Alvin, madali nitong nasira ang Colossal Sword Bell na na-activate ni Alvin. Ipaglalaban ko ito. Matapos gumuho ang kanyang Colossal Sword Bell, napagtanto ni Alvin ang delikadong sitwasyon na kinalalagyan niya. Ang kanyang gwapong mukha ay may solemn na ekspresyon habang ang Sun True Origin sa kanyang katawan ay umiikot at tumakas sa pinakamabilis nitong bilis sa 99 na Saint Veins.
10,000 espada teritoryo. Sa kritikal na sandaling ito, pinagsama-sama ni Alvin ang kanyang teritoryo. Sa sandaling lumitaw ang 10,000 swords territory, binalot nito ang Milky White Force na nasa loob ng 100-meter radius ng Alvin. Kasabay nito, sa ilalim ng kontrol ni Alvin, ang 10,000 solidified sword race sa loob ng 10,000 swords territory ay mabilis na nagtipon at bumuo ng isang gintong dambuhalang espada na nakasisilaw tulad ng araw. Sa pagtaas ng kanyang kamay, nakontrol ni Alvin ang espada, at ang natitirang Sun True Origin sa kanyang katawan ay bumangon sa napakalaking espada sa sobrang galit. Nang makita niyang lalamunan na ng malagatas puting puwersa sa unahan, sa wakas ay nakakilos siya sa kritikal na sandali. Swish! Ang dambuhalang espada sa kanyang kamay ay nalaslas. Hindi lamang ito naglalaman ng lahat ng kanyang kasalukuyang lakas, ngunit naglalaman din ito ng lalim ng Sovereign Heart Sword. Swish! 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 Ang dambuhalang espada ay tumama sa kalangitan, at ang hangin ay nag-vibrate. Ang dambuhalang espada ay sumalubong sa isang lumalaban na puwersa mula sa himpapawid dahil ito ay nalaslas ng patayo. Sa kabila ng paglaban ng hangin, hindi bumababa ang bilis ng dambuhalang espada. Sa wakas, ang dambuhalang espada ay nagtagpo ng puwersa sa harapan na malapit ng lumunin si Alvin. Marahas silang nagsagupaan sa isa't isa. Sa sandaling tumama ang espada sa puwersang iyon, naramdaman ni Alvin ang matinding panginginig sa kanyang mga kamay. Kasabay ng matinding sakit, isang alon ng mabangis na puwersa ang nag-uumapaw sa kanyang katawan na parang langaw na walang ulo, na naging sanhi ng pag-akyat ng kanyang vital energy at dugo at nagresulta sa internal injuries. Bang! Kasabay nito, ang dambuhalang espada ay tuluyang nabasag ng alon ng puwersang iyon sa unahan. Sa sandaling nabasag ang dambuhalang espada, isang alon ng malakas na puwersa ang tumakas at marahas na humampas kay Alvin, na nagpalipad sa kanya. Si Alvin ay pinalipad na parang palaso na umalis sa busog bago mapanganib na bumagsak sa tabing ilog. Bumagsak! Nang bumagsak si Alvin sa pampang ng ilog, ang alon ng puwersa sa unahan ay bumagsak din sa tabing ilog, na nagdulot ng isang malakas na tunog na parang ugong ng isang galit na dragon. 1782. Si Alvin na nahulog ay umupo sa tabing ilog at humihingal. Basang-basa siya sa pawis. Nang lumingon siya upang tingnan ang malawak na parang gatas puting puwersa na pumuno sa tuyong ilog, nananatili ang takot sa kanyang puso. Kaunti na lang. Kaunti na lang, at namatay na ako. Kung siya ay namatay, siya ay kicked out. Dahil nakatagpo siya ng isang divine ability relic, natural, ayaw niyang makick out ng ganoon lang. Kung iisipin, naisip ko talaga na ang parang talon na parang Milky White Force ay ang ikatlong pagsubok ng Abyssal Swamp. Kung iisipin, halatang kung ano ang naranasan ko ay ang tunay na ikatlong pagsubok. Kanina, naramdaman ni Alvin na ang ikatlong pagsubok ay hindi maaaring maging napakasimple. Gayunpaman, hindi siya sigurado dahil ang lakas na nagpaulan sa kanya na parang talon ng siya ay lumabas ay isang puwersa rin na dapat isaalang-alang. Dahil dito, iniisip niya kung pangatlong pagsubok na ba ito o hindi. Ngayon na ang lahat ng mga piraso ay pinagsama-sama, natanto niya ang kanyang naranasan ay ang tunay na ikatlong pagsubok. Ang parang gatas puting puwersa, ang gumuhong tulay na arco, ang flight prohibiting formation, at ang tuyong ilog ay ang ikatlong pagsubok. Di nagtagal, natuklasan ni Alvin ang antas ng Milky White Force sa loob ng ilog na patuloy na tumataas. Bagamat magtatagal bago ito bumaha sa tabing ilog, mabilis siyang tumayo dahil bahagyang nakabawi ang kanyang sigla. Nawala na ang ambon. Nang lumingon si Alvin, natuklasan niyang nawala na ang ambon na nakita niya kanina sa dulo ng tulay at napalitan ng pader ng bundok. Isang dead end. Natigilan siya nang makita ang pader ng bundok na nakaharang sa kanyang dinadaanan. Dahil sa mala waterfall na parang Milky White Force, binuha na ang lagusan ng ikalawang pagsubok, imposible kahit gusto niyang bumalik. Kung walang paraan para sumulong at walang paraan para tumalikod, maaaring kailanganin niyang maghintay ng kamatayan dito. Bang! 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 Nang si Alvin ay nag-aalab sa pagkabalisa, isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw mula sa tuktok ng kanyang ulo. Ang ingay na ito na kadalasang nakakatunog ay nakakarinig sa kanyang pandinig. Agad niyang inangat ang kanyang ulo at nakita ang isang pasukan na kasya ang isang tao na bumuka sa dingding ng bundok. Isang sinag ng liwanag ang sumikat mula sa loob na parang ginagabayan nito si Alvin papasok.
Dahil sa kadahilanang tinakpan lamang ng flight prohibiting formation ang ilog, si Alvin na nasa tabing ilog ay maaaring lumipad muli ayon sa gusto niya. Thud! Tinapakan niya ang magkabilang paa sa lupa habang umaakyat siya sa hangin, patungo sa bokana ng pader ng bundok sa itaas niya. Sabay tingin sa sinag ng liwanag na parang ilang daang metro ang layo. Sa madaling salita, kailangan niyang lumipad paakyat ng ilang daang metro pa bago niya marating ang pinanggagalingan ng liwanag. Masarap maging mas mataas. Sa sandaling naisip ni Alvin kung paano tumataas pa rin ang parang talon na parang gatas puting puwersa sa ibaba, at hindi magtatagal bago ito bumaha sa buong lugar, nabilang niya ang kanyang sarili na maswerte. Pakiramdam niya ay mapalad ang susunod na pagsubok na gaganapin sa isang mataas na lugar kung saan walang baha. Habang siya ay lumilipad, ang kanyang puso ay bahagyang lumubog nang maalala niya ang mapanganib na sitwasyon kanina. Ang pangatlong pagsubok ay ganito na kahirap. Siguro kung gaano kakilakilabot ang iba pang anim na pagsubok. Gamit ang karanasan mula sa ikatlong pagsubok, nagsimulang malungkot si Alvin nang isipin niya kung gaano kahirap ang mga pagsubok na darating. Gayunpaman, nang si Alvin ay nahaharap sa ikaapat na pagsubok, napagtanto niyang hindi ito kasing delikado ng ikatlong pagsubok. Ang ikaapat na pagsubok ay isang pagsubok ng martial technique sa halip na isang pagsubok ng lakas. Martial technique. Bagamat tinalikuran ni Alvin ang karamihan sa mga martial technique na dati niyang nilinang, hindi siya dehado dahil sa Sovereign Heart Sword. Dahil dito, madali niyang naipasa ang ikaapat na pagsubok. Pagkatapos ng ikaapat na pagsubok, nahaharap siya sa ikalimang pagsubok. Ang ikalimang pagsubok ay hindi rin pagsubok ng lakas kundi pagsubok ng pasensya. 100,000 karayom sa pagbuberde at isang pulang sinulid. Ito ang ikalimang pagsubok. Ito ay talagang sumusubok sa aking pasensya. Nang makita ni Alvin ang 100,000 makapal na nakaimpake na mga karayom sa pagbuberda, kumunot ang kanyang bibig. Sa huli, masunurin pa rin niyang pinulot ang pulang sinulid habang ang kabilang kamay naman ay kumukuha ng karayom sa pagbuberda, at sinimulan niyang sinulid ang pulang sinulid sa mata ng karayom. Sa pamamagitan lamang ng pag-thread ng pulang sinulid sa pamamagitan ng 100,000 karayom sa pagbuberda ay makakapasa siya sa ikalimang pagsubok. Kahit na si Alvin ay may matibay na cultivation base, ito ay walang silbi pagdating sa threading thread sa mata ng isang karayom. Kaya naman, masunurin lamang niyang sinulid ang pulang sinulid sa mga mata ng mga karayom sa pagbuberda ng sunod-sunod tulad ng isang ordinaryong tao. Marahil, upang pigilan ang naghahaman sa pagdaraya sa kanilang lakas, ang mata ng karayom sa pagbuberda ay mas maliit pa kaysa sa pulang sinulid. Dahil dito, dahan-dahan lang niyang naiipit ang pulang sinulid at hindi niya gawang gumana ng mabilis hanggat gusto niya. Kinailangan si Alvin ng ilang araw upang makumplito ang ikalimang pagsubok. Nang sa wakas ay natapos na niya ang kanyang gawain, naging malabo na rin ang kanyang paningin. Kung mayroon siyang pagpipilian, mas gugustuhin niyang ulitin ang unang pagsubok. Sa katunayan, handa pa siyang ulitin ang ikatlong pagsubok. Ang ikalimang pagsubok ay sobrang nakakapagod sa pag-iisip, mas higit pa kaysa sa pangalawang pagsubok. Matapos maipasa ang ikalimang pagsubok, hindi nagmamadali si Alvin na magmadali sa ika-6 na pagsubok. Sa halip, nanatili siyang nagpapahinga sa parehong lugar. Ito ang kanyang unang pagkakataong magpahinga pagkatapos niyang makapasok sa Abyssal Swamp. Wala siyang choice kundi magpahinga dahil sa tuwing imulat niya ang kanyang mga mata, kumikinang na mga karayom ng berda at pulang sinulid ang nakikita niya sa kanyang harapan. Matapos magpahinga ng isang araw at isang gabi, sa wakas ay pumunta siya sa susunod na pagsubok. Ang ika-6 na pagsubok ay hindi rin pagsubok ng lakas. Pag-unawa. Ang ika-6 na pagsubok ay isang pagsubok sa pag-unawa ng naghahaman. Ang kailangan lang gawin ni Alvin ay ayusin ang ilan sa mga hindi kumpletong martial technique. Natural, ang mga martial technique na ito ay mga diskarte lamang mula sa human rank Saint grade martial tactics. Kung noon pa, napakahirap para kay Alvin. Gayunpaman, mula nang makuha niya ang Sovereign Heart Sword at naintindihan ito hanggang sa ikalawang yugto, ang kanyang paghuhusga at pag-unawa sa martial techniques ay umabot na sa pinakamataas na yugto. Sa makatuwid, hindi naging mahirap para kay Alvin na ayusin ang martial techniques mula sa human rank Saint grade martial tactics. Dahil dito, madaling naipasa ni Alvin ang ika-6 na pagsubok. Ang susunod na pagsubok ay ang ika-7 pagsubok. Bakit pakiramdam ko ay nagiging mas simple ang mga pagsubok sa Abyssal Swamp?
Nang isipin ni Alvin ang mga nakaraang pagsubok ay hindi niya maiwasang isipin na ito ay napakasimple. Di nagtagal, nalaman niya kung ano ang ikapitong pagsubok. Pasensya. Tumatakbo. Nang makita niya ang dapat niyang gawin para sa ikapitong pagsubok, ngumiti siya. Ito ay isa pang simpleng pagsubok. Gayunpaman, nang maingat niyang natapos na basahin ang nilalaman, ang ngiti sa kanyang mukha ay natigil. Tuloy-tuloy na tumakbo sa loob ng 7 araw at 7 gabi sa paligid ng Holijing ito sa harap ko. Bukod dito, masisipa ako kapag hindi ako tumakbo ng mas kaunti sa 1,000,000 bilog. Nagulat si Alvin nang tumingin siya sa napakalaking haligi na mangangailangan ng ilang dose-dosenang tao upang ganap na mapalibutan ito. Napatulala siya. 7 araw at 7 gabi. 1,000,000 bilog. Pagkatapos magpaikot sa haligi, isang mapait na ngiti ang nabuo sa mukha ni Alvin. Kailangan kong takbuhin ang Holijing ito ng 1,000,000 beses sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Kahit na ang isang ordinaryong tao sa tuktok ng Refined Saint Stage ay hindi ito magagawa. Kung iisipin, akala ko ay madali ang pagsubok na ito. Napakalaking pagsubok ng pasensya. Ang mapait na ngiti sa mukha ni Alvin ay lalong naging maliwanag. Gayunpaman, wala siyang ibang pagpipilian. Hindi niya kayang tumakbo sa paligid na Holijing ito ng 1,000,000 beses sa loob ng 7 araw at 7 gabi, ngunit ang buong proseso ay masyadong nakakapagod. Kung hindi siya sapat na pasensya, hindi siya makakatagal ng ganito. Tatakbo na lang siguro ako. Pagkatapos huminga ng malalim, itinaas ni Alvin ang isang kamay at pinindot ang isang buton na nakausli sa isang gilid ng haligi. Pagkatapos niyang i-activate ang supervisory formation, nagsimula siyang tumakbo sa paligid ng haligi. Na-activate niya ang kanyang Sun True Origin kaya napakabilis ng kanyang bilis. Sa isang kisap mata lang, makailang beses na siyang umikot sa haligi. Maayos pa rin ito sa unang 3 araw. Mapapanatili pa rin ni Alvin ang kanyang orihinal na bilis. Sa ika-4 na araw, gaano man niya pinasigla ang kanyang sarili sa loob, nagsimula siyang bumagal. Sa kasalukuyan, nasa ika-7 pagsubok na ako. 2 pagsubok na lang ang natitira sa akin. Kung hindi ko malalampasan ang pagsubok na ito, ang lahat ng pagsisikap ko ay magiging walang kabuluhan. Sa sandaling naisip niya ito, muli siyang bumilis. Gayunpaman, nagawa lamang ni Alvin na gamitin ang pamamaraang ito upang pukawin ang kanyang fighting spirit para sa isang dagdag na araw bago siya naging immune dito. Ang huling 3 araw ang pinakamahirap para kay Alvin. Pakiramdam niya ang pinakanatoksong sumuko. Naramdaman pa niya na ang ika-7 pagsubok ay ang pinakamahirap na pagsubok sa Abyssal Swamp sa ngayon. Sa huli, pagkatapos ng 7 araw at 6 na gabi, sa wakas ay natapos na niya ang pagpapatakbo ng 1,000,000 bilog. Pagkatapos niyang tumakbo ay agad siyang bumagsak sa lupa, basang-basa sa pawis. Bagamat isa lamang siyang clone, hindi ito naiiba sa isang ordinaryong katawan. Makakaramdam pa rin siya ng pagod at pawis. Natural, ang ibig niyang sabihin sa ordinaryong katawan ay katawan ng isang ordinaryong tao, hindi ang kanyang tunay na katawan. Kung ito ang tunay niyang katawan, hindi magiging problema sa kanya ang tumakbo ng 10 araw at 10 gabi, lalo pa ang 7 araw at 7 gabi. Matagal-tagal na rin mula noong huli akong nakaramdam ng ganitong pagod. Hindi. Kailangan kong magpahinga ng 2, sandali, 3 araw. Bagamat sinabi ni Alvin na gusto niyang magpahinga ng 3 araw pagkatapos niyang tumakbo, pagkatapos ng kalahating araw na pahinga, nabawi niya ang kanyang lakas at nagpa siya na lumipat sa ika-8 pagsubok. Ang ika-8 pagsubok ay matatagpuan sa isang malawak na palasyo sa ilalim ng lupa. Pagkapasok niya, naramdaman niya ang isang sinaunang tao, na para bang nakita nito ang mga pagbabago sa buhay, na umaagos sa kanya ang aura. Agad na naramdaman ni Alvin na tila siya ay dinala pabalik sa sinaunang panahon. Ang pinakakapansin-pansing bagay sa palasyo sa ilalim ng lupa ay ang mga hanay ng mga estatwa na nakaayos ng maayos sa di kalayuan. Ang mga estatwang ito ay pawang mga sundalong nakasuot ng sandata na binubuo ng mga infantry, gunmen at kalbaryo. Sila ay katulad ng mga terracotta warrior sa aking nakaraang buhay. Ang mga rebeltong ito ba ang ika-8 pagsubok? Sa sandaling naisip ito ni Alvin, agad siyang nababantayan. 1783. Makikita ng isa mula sa malayo ang mga hanay ng katayuang sundalo ay nasa isang napakalaking at malakas na porma sayon. Huwag mong sabihin sa akin na ang ika-8 pagsubok ay ang patayin silang lahat.
Maingat na naglakad si Alvin palapit sa pormasayon ng mga sundalo sa kanyang harapan. Ang pormasayon na nabuo mula sa 1,000 estatwa ng mga sundalo ay tila banayad na pinipilit siya. Hindi niya mahanap ang mga salita upang ilarawan ang pakiramdam ng presyon. Ang distansya sa pagitan ni Alvin at ng pormasayon ng sundalo ay unti-unting bumababa rin. 500 metro. 300 metro. 100 metro. Nang si Alvin ay 100 metro ang layo mula sa pormasayon ng mga sundalo, bigla siyang nakaramdam ng kung ano. Huminto siya na may pagkasimangot sa mukha. Kasabay nito, kitang-kita niya ang pagbuo ng mga sundalo na 100 metro ang layo na tila isa-isang nabubuhay sa sandaling ito. Pumalakpak. 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 Basag. Basag. Isang malutong na ingay ang umalangaw-ngaw sa malawak na palasyo sa ilalim ng lupa. Sa nangyari, ang susunang bato sa ibabaw ng 1,000 sundalo ay nagsimulang gumuho, na nagpapakita ng kanilang mga mukha. Ang mga sundalo na tila gawa sa laman at dugo ay sunod-sunod na lumitaw sa harap ni Alvin. Bagamat mukhang sila ay gawa sa laman at dugo, ang kanilang mga mata ay ganap na walang buhay. Anong nangyayari? Napatulala si Alvin nang makita niya ito. Hindi niya inaasahan na laman at dugo ang mga sundalo. Sa katunayan, ang 1,000 kawal na nakatayo 100 metro ang layo mula sa kanya ay tila mga tao. Bukod sa pagkakaroon ng mga mata na walang buhay, wala silang pinagkaiba sa isang ordinaryong tao. Whoosh! Whoosh! Sa sandaling ito, umihip ang malamig na hangin sa malawak na palasyo. Kakaibang ihip ng hangin. Bagamat hindi madaling natakot si Alvin, nakaramdam pa rin siya ng panginginig sa kanyang gulugod. Ang mga sundalong ito. Kasabay nito, nang ilipat ni Alvin ang kanyang tingin sa mga sundalo. Natuklasan niya ang mga mata ng mga sundalo na sa simula ay walang buhay ay malamig na ngayon na kumikinang na may berdeng ilaw. Sa sandaling naging berde ang kanilang mga mata, sila ay ganap na nabuhay. Stomp! 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 Sa sandaling sila ay nabuhay, ang 1,000 sundalo ay nagsimulang kumilos ng mabilis at inayos pa ang kanilang mga sarili sa mas maayos na pormasayon. Napakanatural ng lahat, hindi na kailangan ng sino man na mag-utos sa kanila. Pagkatapos nilang ayusin ang kanilang mga sarili sa isang bagong pormasayon, ang 1,000 sundalo ay umawit ng malakas. Ang mga soundwave mula sa kanilang mga boses ay naging sanhi ng panginginig ng hangin at bumuo ng mga alon na nagsimulang kumalat. Patayin! 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 Sa sandaling ito, naramdaman na lamang ni Alvin ang panginginig ng kanyang eardrums at ang vital chi at dugo sa kanyang katawan ay nagsimulang umakyat ng magulo. Gayunpaman, wala siyang oras upang bigyang pansin ito. Napansin niya habang paulit-ulit na umaawit ang 1,000 sundalo, nakatutok ang mga mata sa kanya. Ngayong 1,000 pares ng berdeng mga mata ang nakatutok kay Alvin, hindi niya maiwasang makaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod kahit na marami na siyang pinagdaanan. Patayin! Sabay-sabay na umalangaw-ngaw ang isa pang malakas na awit. Pagkatapos, nagsimulang kumilos ang 1,000 sundalo habang umaarangkada sila patungo kay Alvin. Ilang daang mga kabalyero ang sumugod sa unahan habang sila ay humahampas sa kanya. Tulad ng para sa mga infantry at gunman, naglalakad sila sa hangin patungo sa kanya. Ang mga sable at baril sa kanilang mga kamay ay naglalabas ng malawak na true origins na sunod-sunod na tumawid na parang dragon na lumalabas sa butas nito. Ang kanilang target ay si Alvin. Ilang daang infantry, ilang daang gunman, ilang daang saber, at ilang daang sibat ang lahat ay nakatutok kay Alvin habang naglalakbay sila sa himpapawid. Ang mga mata ng 1,000 sundalo ay kumikinang sa berdeng ilaw kaya hindi niya makita ang mga pagbabago sa kanilang mga mata. Gayunpaman, sa paghusga sa kanilang kasalukuyang posture, malinaw na hindi sila susuko hanggat hindi siya namatay. Ilang saglit lang, pinaligiran siya ng 1,000 sundalo ng mahigpit at pinaghahampas. Lahat sila ay nasa tuktok ng pristine saint stage. Kasabay nito, si Alvin na nag-activate ng kanyang divine eye at nagpalawak ng kanyang divine consciousness ay mabilis na natuklasan ang cultivation base ng mga sundalo. Lahat sila ay nasa tuktok ng pristine saint stage. Walang exception. Noong una, hindi naabala si Alvin nang matuklasan niyang ang mga sundalong ito ay nasa tuktok lamang ng pristine saint stage.
Gayunpaman, pagkatapos niyang direktang makipagsagupaan gamit ang kanyang colossal sword bell sa 30 sundalong nagsanib puwersa, agad na bumungad sa kanya ang takot. Paano ito posible? Akala ko ang kanilang cultivation base ay nasa tuktok lamang ng pristine Saint Stage. Ang colossal sword bell na inihagis niya gamit ang lahat ng kanyang lakas ay halos gumuho sa ilalim ng magkasanib na pag-atake ng 30 sa mga sundalo. Kung 10 pang sundalo ang sumali ngayon, ang aking colossal sword bell ay agad na mababasag. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, nagsimula siyang magpanik ng kaunti nang malaman niyang minamaliit niya ang kanyang mga kaaway. Huminga ng malalim si Alvin at kumilos upang iwasan ang pag-atake mula sa grupo ng mga sundalo habang sinusubukan niyang kumalma. Pagkatapos niyang kumalma, sinimulan niyang pag-aralan ang 1,000 sundalong umaatake sa kanya. Napagtanto niya na ang mga galaw ng mga sundalong ito ay mukhang hindi maayos, ngunit tila may higit pa rito. Ang porma sayon na kinaroroonan nila ay hindi isang ordinaryong porma sayon. Ang kanilang porma sayon ay tila kayang pag-isahin ang lakas ng mga kasama sa kanilang paligid para sabay silang umatake at umatras. Hindi kataka-taka. Iniisip ko kung paano naging napakadali para sa ika-8 pagsubok ng Abyssal Swamp, ang huling paglilitis. Itong 1,000 sundalong ito mula sa ligaw na unang pagsubok ay mas mahirap kaysa sa clan. Bagaman ang mga mababanges na hayop mula sa unang pagsubok ay may mahusay na pagtutulungan ng magkakasama, hindi sila nakaayos sa isang maayos na porma sayon. Ang 1,000 kawal na nauna sa kanya, sa kabilang banda, ay nasa tuktok lamang ng pristine Saint Stage, ngunit ang bawat galaw nila ay tila may salungguhit na may ilang misteryo. Para silang kasabay ng mga kasama sa tabi nila. Dahil sa kadahilanang ang mga sundalong ito ay hindi masigla, walang anumang kawalan ng tiwala sa pagitan nila. Ito ay eksaktong dahil dito ang kanilang magkasanib na pag-atake ay nakakatakot. Kung ang grupo ng mga mabangis na hayop sa unang pagsubok ay makatagpo ng mga sundalong ito, sa palagay ko kakailanganin lamang ng ilang pag-atake ang mga sundalong ito para patayin ang lahat ng mabangis na hayop. Si Alvin ay ganap na sigurado tungkol dito. Sa sandaling ito, sa kabila ng kanilang cultivation base sa tuktok ng pristine Saint Stage, hindi na siya nang ahas na maging walang ingat at hindi rin siya nang ahas na tingnan ng grupo ng mga sundalo. Kung mayroong 2,000 o kahit na 3,000 martial cultivator sa tuktok ng pristine Saint Stage sa isang estado ng kawalan ng pagkakaisa, magiging madali para kay Alvin na harapin sila. Gayunpaman, sa harap ng 1,000 sundalong ito na nagkakaisa, maaari lamang niyang iwasan ang mga ito sa sandaling ito at maghanap ng pagbubukas para sa pag-atake. Huminahon. Huminahon. Alam na alam ni Alvin na matatalo lamang niya ang 1,000 sundalo kung pananatilihin niya ang kanyang kalmado. Hindi isinasaalang-alang ang kanyang dating buhay, sa buhay lamang na ito, siya ay gumawa ng landas para sa kanyang sarili mula sa isang liblib na lugar sa Cloud Continent. Para sa kadahilanang ito, ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay tiyak na hindi maaaring ihambing ng nakababatang henerasyong katutubo sa Dao Martial Saint Land. Ito ay eksaktong dahil dito, na nahaharap sa 1,000 sundalo, mabilis siyang nakahanap ng paraan upang harapin sila. Huminahon ka. Patayin sila isa-isa. Naturally, ang solusyon ay tunog simple. Gayunpaman, hindi sila ganoon kadaling maisakatuparan. Patuloy na lumipas ang oras. Naiwasan ng figure ni Alvin ang pag-atake mula sa 1,000 sundalo na kasing bilis ng hangin. Walang tunog niyang pinaandar ang kanyang strange pupil para hanapin ang kahinaan ng mga sundalong ito. Kapag nahanap na niya ang kanilang kahinaan, gagawa siya ng kanyang hakbang ng kasing bilis ng kidlat nang hindi sila binibigyan ng pagkakataon na makaganti man lang. Gayunpaman, ito ay posible lamang dahil sa lakas ni Alvin na maihahambing sa isang early eminent Saint Stage martial cultivator dahil sa kanyang Sun True origin. Kung hindi, imposible para sa isang martial cultivator sa tuktok ng refined Saint Stage na umiwas sa tamang oras sa tuwing umaatake ang 1,000 sundalo. Sa wakas, pagkatapos ng kalahating oras, natuklasan ni Alvin ang isang mahinang lugar sa isang standalone na maliit na porma sayon. Ang maliit na porma sayon na ito ay binubuo ng mahigit 30 tao. Ang pag-atake na natanggap ni Alvin kanina ay mula rin sa isang maliit na porma sayon na katulad nito.
Sa totoo lang, hindi magiging halata ang kahinaan ng maliit na pormasayon na ito kung hindi dahil sa strange pupil na na-activate ni Alvin. Hindi niya ito matutuklasan kung wala ang strange pupil. Mag-move on muna ako sayo. Nanlamig ang kanyang mga mata. Galit na siya dahil hindi siya makagalaw sa loob ng kalahating oras, umiwas sa mga pag-atake at tinugis. Ngayong natagpuan na niya ang kanilang kahinaan, natural na hindi niya sila pakakawalan. Whoosh! Whoosh! Sa pagtaas ng kanyang kamay, ang Sun True Origin ay lumundag at nag-transform sa isang talim na 3 talampakan ang haba. Ang talim na may 3 talampakang haba ay kumikinang na may gintong liwanag. Sa di kalayuan, parang araw. Sa sandaling ito, ang araw ay mahigpit na nakahawak sa mga kamay ni Alvin. Whoosh! Ang kahinaan ng malit na pormasayon ay patuloy na pinalaki sa ilalim ng tingin ng kanyang strange pupil. Lumabas din ang Sun True Origin sa kanyang katawan. Whoosh! Pagkatapos, si Alvin ay sumugod sa maliit na pormasayon sa napakabilis na bilis, ipinakita ang kanyang sarili sa harap ng 30 mahigit na sundalo sa maliit na pormasayon. Ang kanyang pagkilos, natural, ay nakakuha ng atensyon ng 30 sa mga sundalo. Siya agad ang naging target nila. Patayin! Sabay-sabay na sumigaw ang 30 sa mga sundalo habang itinataas nila ang kanilang mga sable at baril at umatake sa bilis ng kidlat. Bagamat lahat sila ay nagmula sa iba't ibang direksyon, tila sila ay tumatama mula sa parehong posisyon. Ang pag-atake ng 30 sundalong ito ay tila ganap na kasabay dahil sa ilang mahiwagang pamamaraan. Si Alvin, na nasa gitna ng maliit na pormasayon, ay hindi man lang napatitig sa kanyang mga mata nang harapin ang pag-atake ng 30 sa mga sundalo. Ang talim na may 3 talampakang haba sa kanyang kamay ay kumikinang ng napakatalino at ang mga sinag ng espada ay mabilis na lumabas, na tumago sa pagitan ng mga kilay ng isa sa mga sundalo. Ang sundalong ito rin ang mahinang kawing na napansin niya kanina. Spurt! Habang kumikislap ang mga sinag ng espada, lumitaw ang isang kakila-kilabot na butas ng dugo sa pagitan ng mga kilay ng sundalo. Sa sumunod na sandali, hindi naganap ang maduming eksenang inaasahan niya. Sa halip, nawala ang sundalong nabutas sa pagitan ng kanyang mga kilay kasama ang 7 talampakang haba ng sibat sa kanyang mga kamay. Matapos patayin ang isang sundalo, ang puwers ng magkasanib na pag-atake ng 30 higit na sundalo ay lubhang nabawasan. Inihagis ni Alvin ang kanyang colossal sword bell at lubusang nalabanan ang pag-atake ng walang anumang pressure. Dahil sa pagkamatay ng sundalong iyon, mas marami pang ibinunyag ng natitirang grupo ng mga sundalo ang kanilang mga kahinaan. Hindi na kailangang gamitin ni Alvin ang kanyang strange pupil para makita ang ilan sa mga kahinaang ito. Whoosh! 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 Habang tumutunog ang mga tunog ng pagsipol ng espada sa hangin, ang natitirang mga sundalo sa maliit na pormasayon ay isa-isang naglaho sa ilalim ng espada ni Alvin. Sa huli, wala ni isa sa kanila ang naiwan. 1784. Matapos lipulin ang maliit na pormasayon, umatras si Alvin sa oras at iniwasan ang iba pang malalaki at maliliit na pormasayon na sumusugod para sa suporta. Pagkatapos, umasa si Alvin sa kalamangan na ibinigay sa kanya ng bilis at nagsimulang umiwas sa malaki at maliliit na pormasayon. Kung hindi niya kayang salakayin ang mga ito, hindi niya ito bibigyan ng pagkakataon na hawakan din siya. Ang bilis niya ngayon ay katumbas ng isang early eminent saint stage martial cultivator kaya imposibleng mahabol siya ng mga sundalong ito. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ginamit ni Alvin ang parehong paraan at tinalo ang natitirang mga pormasayon ng paisa-isa. Matapos ang mahabang panahon, sa wakas ay natalo niya silang lahat. Sa wakas nakapasa ako sa pagsubok na ito. Bagamat matagumpay na naipasa ni Alvin ang ika-8 pagsubok, basang-basa rin siya sa pawis. Ang tensyon na doon niyang isip ay tuluyang napahinga rin. Kanina, kapag nahaharap sa mga pag-atake mula sa malalaki at maliliit na pormasayon, hindi siya naglakas loob na hayaan ang kanyang isip na gumala kaya siya ay palaging nasa isang tensyon. Yumuko si Alvin at ipinatong ang kanyang mga palad sa kanyang mga tuhod habang siya ay humihingi ng hangin. Tumutulo ang pawis sa mukha niya na parang ulan. Sa wakas ay nakahinga na siya ngayon.
Mula nang pumasok siya sa Abyssal Swamp, ito ang unang pagkakataon na napagod siya sa mental at pisikal. Dahil dito, nagpa siyang magpatuloy na lamang sa susunod na pagsubok pagkatapos magpahinga ng 1 araw at 2 gabi. Gayunpaman, pagkatapos niyang maipasa ang ika-8 pagsubok, ang pasukan sa ika-9 na pagsubok ay nabuksan kaagad. Pagkatapos kong maipasa ang unang pagsubok, sinabi sa akin ng boses na hihintayin niya ako sa huling pagsubok. Sa madaling salita, hihintayin niya ako sa ika-9 na pagsubok. Sino ba talaga ang may-ari ng boses na iyon? Si Alvin ay napaka-curious. Kasabay nito, humakbang siya sa pasukan patungo sa ika-9 na pagsubok. Ang pasukan sa ika-9 na pagsubok ay isang halo. Nang pumasok si Alvin dito, parang may na-trigger siya dahil ang kapaligiran sa kanyang paligid ay biglang nagkaroon ng pagbabago sa lupa. Ang malawak na palasyo sa ilalim ng lupa ay dahan-daang nawala sa kanyang paningin kaya kitang-kita ni Alvin ang lahat. Tulad ng inaasahan, sila ang mirror image sa loob ng illusory formation. Siguro kung ano ang haharapin ko sa ika-9 na pagsubok. Matapos mawala ang palasyo sa ilalim ng lupa sa kanyang paningin, siya ay ganap na napapalibutan ng puti. Sa wakas, pagkaraan ng ilang oras, napagtanto ni Alvin na siya ay lumabas sa isang malawak na arena na napapaligiran ng mga hanay at hanay ng mga upuan ng manunood. Gayunpaman, walang sino man ang naroroon. Ito na ba ang ika-9 na pagsubok? Gulat na napatingin si Alvin sa arena sa ibaba niya. May ipaglalaban ba ako? Dahil may lumitaw na arena, mahuhulaan din ni Alvin kung anong uri ng pagsubok ang naghihintay sa kanya sa ika-9 na pagsubok. May lalabas na kalaban, at kailangan niyang lumaban. Huwag mong sabihin siya ang may-ari ng sinaunang boses na iyon. Maging si Alvin ay walang ideya kung bakit biglang lumitaw ang ganoong kaisipan sa kanyang isipan. Sa sandaling naisip niya ito, hindi niya maalis ang ideya. Ito ay dahil pagkatapos niyang maipasa ang unang pagsubok, sinabi sa kanya ng boses na pagkatapos niyang maipasa ang lahat ng 8 pagsubok, hihintayin niya siya sa huling pagsubok. Bagamat hindi ko alam kung sino siya, sigurado akong hindi siya ordinaryong tao since kaya niyang i-transmit ang boses niya sa akin sa ganoong paraan. Kung ang kalaban ko ay siya pala, natatakot ako na ang mga posibilidad ay laban sa akin. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, ngumiti siya ng pilit. Kahit na ang kanyang lakas ay katumbas ng isang early eminent Saint Stage Martial Cultivator ngayon, hindi pa rin ito sapat kung makatagpo siya ng isang misteryoso at matalinong matanda. Nakangiti pa rin si Alvin sa kanyang mukha nang manginig ang hangin sa kanyang harapan at lumitaw ang isang bitek. Pagkatapos, ang mirror image ng isang matandang lalaki ay lumabas mula sa siwang. Pumapayag siya sa hangin habang nakatayo sa tapat ni Alvin. Isa itong matanda na may puting buhok at namumula ang kutis. Hindi na itago ng maluwag na mahabang damit sa kanyang katawan ang matipunong katawan. Halos 2 metro ang taas ng matanda. Para siyang maliit na tore habang nakatayo doon. Sa sandaling ito, ang matandang lalaki ay nakatingin kay Alvin na may ngiti. Ang mga mata na tila nalilito sa simula ay agad na kumikinang. Bata, hindi ka masyadong masama para makarating dito. Sa sandaling makita ni Alvin ang matanda, nagsalita na ang matanda. Ang kanyang boses ay kapareho ng boses na narinig noon ni Alvin. Dahil dito, sigurado si Alvin na ang matanda ang may-ari ng boses na nagsalita sa kanya kanina. Senior. Hindi nang ahas si Alvin na maging pabaya sa harap ng matanda. Bagamat maaaring isa lamang siyang mirror image sa loob ng illusory formation, nararapat pa rin siyang tretuhin ng may paggalang. Paanong ang isang matandang lalaki na lumitaw dito sa anyo ng isang mirror image ay isang ordinaryong tao? Gayunpaman, ang matanda ay tila medyo matigas at hindi natural. Wala siyang anumang reaksyon sa paggalang ni Alvin. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagsasalita, sinabi ko na sa iyo kanina na hihintayin kita sa huling pagsubok, at ngayon, dumating ka na sa wakas. Kung kaya mo akong talunin, ang aking elementary devouring tactic ay sa iyo. Kung hindi mo ako kayang talunin, kailangan lang nating sabihin na wala kang kapalaran sa aking elementary devouring tactic. Sa sandaling ito, napagtanto din ni Alvin na kahit na ang matandang ito ay mukhang masigla, tila ito ay na-program upang kumilos sa isang tiyak na paraan.
Kitang-kita niya ito kung paanong tila hindi napansin ng matanda ang kanyang pana ng paggalang. Ang layunin ng pag-iral ng matanda ay upang subukan siya. Hindi siya mabait at hindi niya kayang makipag-usap sa kanya. Ito ay tiyak na dahil dito ay imposible para sa matanda na magpakita sa kanya ng anumang awa. Huwag mong sabihin sa akin na ang elementary devouring tactic na binanggit niya ay talagang ang divine ability na nakapaloob sa divine ability relic sa Abyssal Swamp. Nang maalala ni Alvin ang ikalawang bahagi ng mga salita ng matanda, bumilis ang kanyang paghinga. Ano ang dahilan para dumaan siya sa napakaraming mahihirap na pagsubok sa una? Para sa kapakanan ng banal na kakayahang, syempre. Bukod dito, ang mga pagsubok na kanyang kinaharap ay napakahirap na ito ay ganap na hindi katulad ng mga nakaraang divine ability relics na kanyang natagpuan. Dahil dito, 100% siyang nakatitiyak na ang banal na kakayahang nakapaloob sa divine ability relic na ito ay hindi isang ordinaryong. Natural, ang lahat ng ito ay palagay lamang ni Alvin. Sa kasalukuyan, wala siyang kamalay-malay na ang divine ability relic sa Abyssal Swamp ay talagang ang pinakamisteryosong divine ability relic sa St. Martial Secret Zone ng Mystical Sky Mansion. Kilala rin ito bilang numero 1 divine ability relic. Bagamat walang sinuman sa kasaysayan ng Mystical Sky Mansion ang nakakaalam kung anong uri ng divine ability ang nakapaloob sa divine ability relic na ito, base sa kahirapan, hindi dapat simple ang divine ability. Dahil dito, binigyan ito ng titulo ng numero 1 divine ability. Tall-oin siya. Nang bumalik sa katinoan si Alvin at muling tumingin sa matanda, naramdaman na lang niya na isang balde ng malamig na tubig ang binuhusan niya. Pinatay agad nito ang sigla niya. Matatalo kaya niya ang matandang ito? Kahit na ang matandang ito ay isang mirror image lamang, hindi siya isang taong kayang harapin. Sa ilang sandali, ang puso ni Alvin ay napuno ng pait. Kaka-activate pa lang niya ng kanyang divine eye para yuzazain ang matanda, ngunit nang hawakan ng kanyang divine consciousness ang matanda, para itong batong itinapon sa dagat. Wala man lang epekto. May isip na lamang kung gaano kalalim at hindi maarok ang cultivation base ng matanda. Gayunpaman, nang muling ibukan ng matanda ang kanyang bibig, nawala ang pait sa puso ni Alvin. Susugutin ko ang aking cultivation base at pananatilihin ito sa parehong antas tulad ng sa iyo. Ang iyong cultivation base ay nasa early refined saint stage. Dahil dito, gagamitin ko ang early refined saint stage cultivation base upang labanan ka. Gayunpaman, maliban sa pagpapanatili ng cultivation base na kapareho ng sa iyo, gagamitin ko rin ang tactic. Ito ang mga salita ng matanda. Early refined saint stage. Makipag-away sa cultivation base sa early refined saint stage. Nang marinig ang mga salita ng matanda, natuwa si Alvin. Sa sobrang tuwa niya ay halos matawa siya ng malakas. Sandali lang. Kung may hagis niya ang Sun True Origin, kung gayon ang kanyang tunay na lakas ay magiging katumbas din ng isang early eminent saint stage martial cultivator. Kasabay ng katotohanan kaya niyang ihagis ang divine ability, ang elementary devouring tactic, hindi ako magiging katapat niya. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, ang excitement na kakabangon lang sa kanyang puso ay nawala ng walang bakas. Gayunpaman, nang makita niya ang tunay na pinagmula na bumangon mula sa katawan ng matanda, isang apoy ng pag-asa ang lumitaw sa kanyang puso. Ito ay dahil ang tunay na pinagmula na bumangon mula sa katawan ng matanda ay hindi ang tunay na pinagmula ng araw. Isa lamang itong ordinaryong true origin ng isang early refined saint stage martial cultivator. Imposible para sa isang ordinaryong tao na talunin ang isang kalaban na may parehong cultivation ngunit may kalamangan sa divine ability, ang elementary devouring tactic. Gayunpaman, ito ay wala sa akin. Naniniwala si Alvin na kahit na ang elementary devouring tactic na ginawa ng matandang lalaki ay isang high-grade divine ability, hindi siya matatalo ng matanda dahil ang kanyang lakas ay katumbas ng isang early eminent saint stage martial cultivator sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang true origin sa early refined saint stage. Ang kanyang lakas ay hindi masyadong umaasa sa kanyang cultivation base ngunit sa kung gaano katangi tangi ang Sun True Origin. Ang Sun True Origin sa early refined saint stage ay katumbas ng true origin of an early eminent saint stage powerhouse.
Ang true origin ng isang ordinaryong early refined saint stage powerhouse ay madudurog lamang kung kaharap ang sun true origin ng isang powerhouse na may parehong cultivation base. Mukhang magiging madali itong tinatawag na huling pagsubok. Napakaganda ng mood ni Alvin. Noong una ay naisip niya na ang huling pagsubok ay magiging napakahirap, ngunit sino ang nakakaalam na ang sitwasyon ay magiging mas mahusay. Maaaring sumakit ang ulo ng isang ordinaryong tao kung makarating sila dito at makatagpo ng ganoong sitwasyon, ngunit hindi man lang nag-alala si Alvin. Sa totoo lang, nakaramdam siya ng kasiyahan sa loob. Bagaman ang kanyang lakas ay isang yugto na naiiba sa akin, maaari pa rin niyang i-cast ang elementary devouring tactic. Ang elementary devouring tactic ay malamang na isang mataas na antas ng divine ability at maaaring mas malakas pa kaysa sa isang ordinaryong mataas na grado na divine ability. Dahil dito, kahit na mayroon akong 70% na pagkakataong manalo sa laban na ito, hindi ako maaaring maging pabaya sa laban na ito. Alam ni Alvin na hindi niya kayang gumawa ng kahit na pinakamaliit na pagkakamali dahil ito ang ika-9 at huling pagsubok. Dahil dito, si Alvin ay sineseryoso ang bagay na ito. Hindi siya nang ahas na maliitin ang kanyang kalaban. Kung nabigo siya sa ganoong kadaling gawain, kanino siya dapat magreklamo noon? Pagkaraan ng ilang sandali, ang tunay na pinagmulan sa katawan ng matanda ay lumundag at kumalat ng walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap lang ay nagsimula na siyang kumilos. Ang kanyang katawan ay umindayog bago siya sumugod patungo kay Alvin sa nakakatakot na paraan. Ang bilis naman. Si Alvin ay namangha. Ang bilis na ipinakita ng matanda ay mas mabilis kaysa sa isang ordinaryong early refined saint stage martial cultivator. Sa katunayan, hindi siya mas mabagal kaysa sa isang intermediate refined saint stage martial cultivator. Ang kanyang diskarte sa paggalaw ay hindi kaniwan. Di nagtagal, natuklasan ni Alvin ang katotohanan ito. Bagamat napigilan na ng matanda ang kanyang cultivation base sa early refined saint stage, ang kanyang teknik ay hindi isang bagay na katugma ng isang early refined saint stage martial cultivator. 1785. Ito ay natural lamang. Ang matandang ito ay konektado sa divine ability relic sa Abyssal Swamp, kaya paano siya magiging ordinaryo? Kahit na pinigilan ng naturang tao ang kanyang cultivation base sa kanyang antas, mayroon pa rin siyang sariling kalamangan. Ang karanasan ng matanda sa pakikipaglaban at mga diskarte sa militar ay hindi isang bagay na maihahambing ng isang ordinaryong early refined saint stage martial cultivator. Sa kasalukuyan, ibinibilang ni Alvin ang kanyang sarili na maswerte na hindi maihagis ng matanda ang kanyang sun true origin. Sa katunayan, salamat sa sun true origin na nagkaroon siya ng lakas na katumbas ng isang early eminent saint stage martial cultivator kaya nagawa niyang sumulong gamit lamang ang kanyang clone. Sa mga tuntunin ng lakas, ang sun true origin sa early refined saint stage ay hindi mas mababa sa true origin ng isang early eminent saint stage powerhouse. Nadagdagan na naman. Nang naiwasan ni Alvin ang pag-atake ng matanda sa isang napapanahong paraan, nagulat siya nang makitang bumibilis muli ang matanda. Pinalawak ni Alvin ang kanyang divine consciousness at nakatitiyak na hindi nagbago ang true origin ng matanda. Isa pa rin itong ordinaryong true origin sa early refined saint stage. Ang dahilan kung bakit lumakas ang bilis nito ay dahil sa pamamaraan ng paggalaw ng matanda. Ito ay isang napakagaan at mabilis na pamamaraan ng paggalaw. Kahit na ang diskarte sa paggalaw sa loob ng Heaven Rank Advanced Saint Grade Martial Tactic na nilinang sa pinakamataas na yugto ay hindi maihahambing dito. Alvin clicked his tongue nang humarap sa bilis ng matanda. Kahit isang ordinaryong powerhouse sa intermediate refined saint stage ay hindi maihahambing sa kasalukuyang bilis ng matanda. Kung si Alvin ay walang sun true origin at isa lamang siyang ordinaryong early refined saint stage powerhouse, hindi siya magkakaroon ng anumang kalamangan sa mga tuntunin ng bilis. Ang nakakasakit na pamamaraan na ginawa ng matandang lalaki sa pagtaas ng kanyang kamay ay napakalakas din. Ito ay mas malakas kaysa sa pag-atake ng isang ordinaryong intermediate refined saint stage martial cultivator. Gayunpaman, dinaig siya ni Alvin sa mga tuntunin ng lakas. Ito ay walang silbi. Gaano man kalakas ang kanyang pag-atake, hindi nito mahawakan si Alvin.
Kahit na ang cultivation base ni Alvin ay nasa early refined saint stage, taglay niya ang Sun True Origin kaya ang bilis niya ay katulad ng bilis ng isang early eminent saint stage Marshall cultivator. Sa pagharap sa matandang lalaki na ang bilis ay nasa intermediate refined saint stage, wala man lang siyang naramdamang pressure. Sa kabutihang palad, ako ang nakatagpo ng pagsubok na ito. Kung isang ordinaryong Marshall o Dow cultivator ang makakaharap sa pagsubok na ito, magiging imposible para sa kanila na makapasa sa pagsubok na ito. Alam na alam ni Alvin na siya lamang ang may kakayahang makapasa sa pagsubok na ito ng madali. Kung isa pa itong early refined saint stage Marshall cultivator, matagal na siyang natalo kung wala ang Sun True Origin. Bakit hindi siya gumagalaw? Kasabay nito, napagtanto ni Alvin na matapos siyang habulin ng matanda ng ilang oras, bigla siyang huminto at tumingin sa kanya ng medyo tulala bago sinabing, "Bata, mukhang ikaw na ang taong hinihintay ko. Kung matatalo mo pa rin ako pagkatapos kong i-cast ang Elementary Devouring Tactic, pagkatapos ay ipapasa ko sa iyo ang Elementary Devouring Tactic." Hindi gaanong pinansin ni Alvin ang unang kalahati ng mga salita ng matanda. Gayunpaman, nang maabot niya ang ikalawang kalahati ng kanyang mga salita, agad na nanlaki ang mga mata ni Alvin. "Ipapasa ko sa iyo ang Elementary Devouring Tactic." Ang ibig bang sabihin ng matandang ito ay ang Elementary Devouring Tactic ay ang kanyang divine ability? Di kaya, ang Abyssal Swamp na ito ay naiwan ng senior na ito. Sa sandaling naisip niya ito, ang tibok ng puso ni Alvin ay tumaas ng ilang mga tibok. Bagamat nakapasok na siya sa kinaroroonan ng tatlong Divine Ability Relics noon, ang tatlong Divine Ability Relics ay walang sinumang lumilitaw tulad ng matanda, lalo pa ang pakikipag-usap sa kanya. Gayunpaman, hindi lamang lumitaw ang matandang ito sa Abyssal Swamp, ngunit sinabi pa niyang ipapasa niya ang Elementary Devouring Tactic kay Alvin kung matatalo siya ni Alvin. Paanong hindi mapupuno ng mga kaisipang ito ang kanyang isipan? Nang si Alvin ay nagsisimula ng magpakasawa sa kanyang pag-iisip, nabigla siya nang matuklasan na ang Sun True Origin sa kanyang katawan ay nagsimulang tumulo sa kabila ng hindi niya pag-activate nito. Mabuti na lang at napansin niya ito sa tamang panahon at napigilan niya ito. Kung hindi, malamang na nawala sa kanya ang kanyang Sun True Origin. Matapos mabawi ni Alvin ang kanyang katinoan, napagtanto niyang ang robe ng matandang nakatayo sa malapit ay nagsimulang mag-flutter. Ang hangin sa kanyang paligid ay nagsimulang gumalaw at tumulo bago ito nag-transform sa isang napakalaking whirlpool. Ang whirlpool na ito ay nilalamon ng heaven and earth spirit energy sa paligid ng walang tigil at iniimbak ito sa katawan ng matanda. Mukhang lumalakas ang aura niya ngayon. Kasabay nito, ang divine consciousness na ipinaabot ni Alvin ay malinaw na nararamdaman na ang aura sa katawan ng matanda ay patuloy na tumataas. Sa huli, ang hangin sa paligid ay tila huminto sa pag-aliw. Doon lang tumigil ang pagtaas ng aura ng matanda. Kasabay nito, ang whirlpool na bumabalot sa kanya ay nagsimulang maglaho rin. Whoosh! Ilang sandali, nagsimulang manginig ang hangin nang magsimulang mag-consolidate ang teritoryo sa 100 metrong radius sa paligid ng matanda. Gayunpaman, ang True Origin na pinagsasama-sama ang True Origin territory ay wala sa early refined saint stage. Sa halip, ito ay nasa tuktok ng refined saint stage. Naturally, hindi ito may kukumpara sa True Origin of Ariel Powerhouse sa rurok ng refined saint stage dahil ang True Origin na ginamit ng matandang lalaki para pagsamahin ang kanyang teritoryo ay napaka-unstable. Ang dahilan kung bakit ito ay hindi matatag ay dahil sa ito ay puwersahang itinaas. Ang tunay na katangian ng True Origin ay nasa early refined saint stage pa rin. Ito ang Elementary Devouring Tactic. Nang makita ito ni Alvin, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Laking gulat niya ito. Pinahintulutan ng Elementary Devouring Tactic ang isang early refined saint stage Marshall cultivator na kainin ang enerhiya sa paligid sa maikling panahon upang puwersahang itaas ang sarili niyang True Origin sa tuktok ng refined saint stage. Ang banal na kakayahang ito ay napakalangit na lumalaban, tama ba? Ang teritoryo ng matanda ay isang madilim na teritoryo. Paminsan-minsan, ang ilang mga sawa na nababalot ng ambon ng dugo ay lulendag palabas ng teritoryo, ngunit pagkatapos mamilipit dito at doon, muli silang magtatago sa teritoryo.
Nang tumingin si Alvin sa paligid, nakita niyang may humigit kumulang 1,000 sawa na lumitaw sa teritoryo ng matanda. Ang 1,000 sawa ay nabalot ng ambon ng dugo habang namimilipit sila sa teritoryo. Minsan, magpapakita sila, pero minsan nagtatago. Nagbigay ito ng creepy vibe. Whoosh! Nang marinig ni Alvin ang tunog ng pag-ihip ng hangin, napagtanto niyang sinimula na siya ng matanda pagkatapos niyang pagsamahin ang kanyang teritoryo. Ang hindi matatag na true origin na naglalabas mula sa kanyang katawan ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng panghihina sa puntong ito bagaman ito ay isang mabagal na proseso. Mukhang hindi masyadong nagtatagal ang true origin na pinalaki gamit ang elementary devouring tactic. Gusto niyang samantalahin ang kanyang true origin sa tuktok ng refined saint stage para patayin ako sa isang suntok lang. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, nagsimula na rin siyang kumilos. Dapat aminin ng isang tao na ang bilis na ipinakita ng matanda gamit ang kanyang true origin sa tuktok ng refined saint stage ay napakabilis. Mas mabilis pa ito sa 99% ng mga martial cultivator sa tuktok ng refined saint stage. Gayunpaman, hindi pa rin niya naabutan si Alvin na ang cultivation base ay katumbas ng isang early eminent saint stage martial cultivator. Kahit na ang bilis ng matanda ay katumbas ng isang intermediate refined saint stage martial cultivator na may true origin of an early refined saint stage powerhouse, ang kanyang true origin na nasa tuktok ng refined saint stage ay hindi pa rin kayang talunin ang bilis ng isang early eminent saint stage martial cultivator. Halimbawa, ang early refined saint stage at ang intermediate refined saint stage, at ang tuktok ng refined saint stage at ang early eminent saint stage. Iba ang dating dahil nasa iisang saint stage pa rin ito. Hindi masyadong malawak ang puwang. Gayunpaman, malaki ang pagkakaiba ng huli dahil wala ito sa parehong stage ng saint. Ang mga pagkakaiba ay hindi maihahambing sa lahat. Dahil dito, kahit na itinaas ng matanda ang kanyang true origin sa pamamagitan ng elementary devouring tactic sa tuktok ng refined saint stage sa maikling panahon, hindi pa rin niya mahawakan si Alvin. Whoosh! 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 Sa sandaling ito, natural na hindi nakikipaglaban ang matanda ng mag-isa. Siya ay may tulong ng 1,000 mga sawa na nababalot ng ambon ng dugo sa kanyang teritoryo. Mabilis silang sumali sa labanan at sumugod din kay Alvin. Teritoryo. Sa pagharap sa pag-atake mula sa teritoryo ng matanda, hindi mapakali si Alvin habang ang Sun True Origin sa kanyang katawan ay nagsimulang lumabas din. 10,000 espada teritoryo. Swish! 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 Ang mga sawa ay ganap na nalipol sa kalagayan ng 10,000 sinag ng espada. Ang teritoryo ng matandang lalaki ay kasunod na nabasag ng 10,000 swords territory. Isang teritoryo ang umasa sa tunay na pinagmula ng isang tao. Ang true origin ni Alvin ay ang Sun True Origin. Katumbas ito ng true origin of an early eminent saint stage powerhouse. Ang nasabing teritoryo na pinagsama-sama mula sa gayong tunay na pinagmulan ay walang alinlangan na dudurog sa teritoryo na pinagsama-sama ng tunay na pinagmulan ng matanda na nasa tuktok ng Pinong San stage. Nanghihina na ngayon. Kasabay nito, napansin ni Alvin na humina ang true origin sa katawan ng matanda hanggang sa Mastery Refined Saint stage. Panahon na para tapusin ito ngayon. Ang mga mata ni Alvin ay kumislap habang ang kanyang puso ay kumikislap. Ang kanyang 10,000 swords territory ay biglang nagtagpo. Ang 10,000 sword race ay natipon sa kanyang kamay at naging mabigat at malaking broadsword. Mula sa malayo, ito ay tila nakasisilaw na gaya ng araw. Gumalaw si Alvin nang walang anumang babala. Hinawakan niya ang dambuhalang espada na parang isang nagliliyab na araw ng buong bilis. Sa pagharap sa matandang lalaki na sinubukang ihagis ang kanyang divine ability, ang elementary devouring tactic, para itaas muli ang kanyang true origin sa rurok ng refined saint stage, ang dambuhalang espada ay lumalas pababa at marahas na dumapo sa kanya. Ang true origin ng matandang lalaki ay itinas muli sa tuktok ng refined saint stage, ngunit hinarap ang Sun True Origin at ang hampas mula sa espada na naglalaman ng lalim ng Sovereign Heart Sword, agad itong gumuho. Naglaho ito kasama ng katawan ng matanda sa harap ni Alvin. Hindi ako makapaniwala na ang huling pagsubok ang magiging pinakamadali.
Habang kumikilos ang puso ni Alvin, nawala rin ang dambuhalang espada sa kanyang kamay. Kasabay nito ang pag-angat niya sa ere habang may malabong ngiti sa kanyang mukha. Sa totoo lang, mula nang pumasok siya sa Abyssal Swamp, ang bawat hakbang na ginawa niya bago siya dumating sa ikasyam na pagsubok ay naging mahirap. Sa opinyon ni Alvin, ang ikasyam na pagsubok ay dapat ang pinakamahirap. Gayunpaman, nang harapin niya ito, bagamat tila siya ay walang malasakit, talagang nakakaramdam siya ng pagkabalisa. Iniisip niya kung matagumpay niyang maipapasa ang pagsubok at makuha ang Divine Ability sa Divine Ability Relic na matatagpuan sa Abyssal Swamp. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa wakas ay naipasa na niya ang paglilitis. Bukod dito, ito ay isang madaling pagsubok na naging kalamangan niya. Natural, lahat ito ay dahil sa Sun True Origin sa kanyang katawan. Kung ito ay ibang tao, magiging imposible para sa taong iyon na makapasa sa pagsubok na ito. Ito ay nabanggit ng maraming beses. Nakakatakot talaga itong Abyssal Swamp. Gayunpaman, ang Divine Ability na iyon, ang Elementary Devouring Tactic, ay mas nakakatakot. Sa sandaling naalala ni Alvin ang Elementary Devouring Tactic na ginawa ng matanda kanina, nagliwanag ang kanyang mga mata. Hindi niya mapigilan ang pananakit sa kanyang puso. 1786. Sa sandaling ito, nalampasan ni Alvin ang lahat ng pagsubok sa Abyssal Swamp na naglalaman ng Divine Ability Relic. Nangangahulugan ito na makukuha niya ang Divine Ability sa Abyssal Swamp. Ang Divine Ability sa Abyssal Swamp ay walang iba kundi ang Elementary Devouring Tactic. Maaari kaya na ang Elementary Devouring Tactic ay itatala sa isang stone tablet tulad noong nakuha ko ang Six Harmonies Golden Body dati. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, nakatitig siya sa langit na naghihintay ng isang bitek upang lumitaw ang stone tablet na naglalaman ng Divine Ability. Gayunpaman, pagkatapos ng mahabang panahon na paghihintay, wala talaga. Anong nangyayari? Napatulala si Alvin. Siya ay ganap na walang alam sa mga nangyayari. Nasaan ang matandang iyon? Hindi ba't sinabi niyang ipapasa niya sa akin ang Elementary Devouring Tactic na iyon pagkatapos ko siyang talunin? Pinaglalaroan ba niya ako? Talagang balisa ngayon si Alvin. Umabot sa puntong binago niya ang pakikitungo niya sa matanda. Tinawag niya itong senior, kanina, ngunit ngayon ay tinawag niya itong matandang lalaki. Matanda, huwag mong sabihin sa akin na babalik ka sa iyong mga salita. Sigaw ni Alvin habang nakatingin sa paligid habang nakatayo siya sa itaas ng arena. Napakalakas ng boses niya. Naglalaman ito ng Sun True Origin at binago ang kanyang boses sa mga soundwave na naging sanhi ng paghalo ng hangin. Habang kumikilos ang hangin, malinaw na nakikita ni Alvin na may lumitaw na figure sa kalangitan. Yung matandang natalo niya kanina. Sa wakas ay nagpakita na rin siya pagkatapos na maiinip si Alvin. Munting tao. Magiliw na ngumiti ang matanda. Binabati kita sa pagdaan sa lahat ng pagsubok ng Abyssal Swamp. Ngayon, ipapasa ko sa iyo ang impormasyon at lahat tungkol sa Elementary Devouring Tactic. Sa oras na ang iyong cultivation base ay tumaas sa Divine Saint Stage, magagawa mong linangin ang Elementary Devouring Tactic. Nang marinig ang mga salita ng matanda, agad na nagliwanag ang mga mata ni Alvin. Bagamat alam niyang hindi makakasagot sa kanya ang matanda, nagpasalamat pa rin siya. Salamat, Senior. Nakita mo na ang Elementary Devouring Tactic noong final trial, sigurado ako na mayroon ka ng basic na pangunawa dito. Ang Elementary Devouring Tactic ay isang divine ability na kayang lumunin ang lahat ng puwersa mula sa paligid. Maaari mo ring lumunin ang lakas ng iyong kalaban. Naturally, kung ang iyong kalaban ay mas malakas kaysa sa iyo, hindi mo magagawang harangan ang kanyang lakas dahil malalamon niya ang lakas ng elementarya. Devouring Tactic, dagdag pa ng matanda. Nang marinig iyon, nagningning ang mga mata ni Alvin habang inaalala ang eksena kanina. Nilalamon ang lakas ng kalaban ko. Hindi ko malalamon kung mas malakas ang kalaban. Harangin mo ang lumalamon kong puwersa. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na ni Alvin. Hindi katakatakang naramdaman niya ang Sun True Origin sa kanyang katawan na tumutulo kanina ng ICAS ng matanda ang Elementary Devouring Tactic. Naapektuhan din siya noon.
Gayunpaman, dahil sa kanyang lakas na maihahambing sa isang early eminent saint stage martial cultivator, ang puwersang lumalamon mula sa matandang lalaki na ang cultivation base ay nasa early refined saint stage lamang ay limitado at hindi kayang lumunin ang kanyang sun true origin. Ano ang isang malupit na banal na kakayahang? Alvin clicked his tongue. Ayon sa mga salita ng senior na ito, magagamit ko ang elementary devouring tactic para lumunin ang enerhiya ng mga kalaban ko kapag nakikipaglaban ako sa ibang tao hanggat hindi masyadong malakas ang kanilang lakas kaysa sa akin. At saka, magagamit ko rin ang lakas na nilalamon ko mula sa kanila para palakasin ang sarili kong lakas. Sa sandaling naisip niya ito, muli siyang nasa sabik. Halimbawa, kung maglalaban ang dalawang tao na halos magkapareho ang diskarte at lakas, kung ang isa sa kanila ay nagsagawa ng elementary devouring tactic upang kainin ang enerhiya mula sa paligid at pati na rin ang kalaban, gaano katikot iyon? Sa oras na iyon, ang taong nagsumite ng elementary devouring tactic ay tiyak na madaling talunin ang kanyang kalaban. Si Alvin na nakakita sa puwersa ng elementary devouring tactic ay hindi nag-alinlangan. Ito. Ng mga iniisip ni Alvin. Alvin ay tumatakbo ng ligaw na iniisip ang tungkol sa nakakatakot na elementary devouring tactic, isang barrage ng impormasyon ang pumasok sa kanyang isipan sa isang napapanahong paraan. Noong una, likas niyang tinanggihan ang sandamakmak na impormasyon, ngunit nang mapagtanto niyang ito ay impormasyon tungkol sa elementary devouring tactic, agad siyang tumigil sa paglalaban at hinayaan itong pumasok sa kanyang isipan. Ang impormasyon ay malalim. Sinubukan ni Alvin na intindihin ito, ngunit nalaman niyang napakahirap para sa kanya na intindihin sa ngayon. Bagamat hindi niya maintindihan ang mga ito ngayon, hindi nito napigilan si Alvin na magsolo at maging pamilyar dito. Natural lang na si Alvin ay maaari lamang gumawa ng mga haka-haka tungkol dito sa ngayon kahit na sinubukan niyang maunawaan at maging pamilyar dito. Imposible pa rin para sa kanya na ihagis ang divine ability sa kanyang kasalukuyang lakas. Ang isang ordinaryong martial cultivator ay kailangang makapasok sa divine saint stage bago pa nila masubukang unawain at makabisado ang divine ability, ngunit hindi na kailangang maghintay ni Alvin hanggang sa makalusot siya sa divine saint stage dahil sa sun true origin sa kanyang katawan. Bagamat hindi niya kailangang maghintay hanggang sa makalusot siya sa divine saint stage, kailangan pa rin niyang maghintay hanggang sa makalusot siya sa eminent saint stage. Kapag ang kanyang cultivation base ay pumasok na sa eminent saint stage, saka lamang ang kanyang sun true origin ay maihahambing sa isang ordinaryong early divine saint stage martial cultivator. Sa oras na iyon, magagawa niyang i-cast ang divine ability. Yun lang. Pagkaraan ng isang oras, napagtanto ni Alvin na ang impormasyon ay huminto sa pag-transmit sa kanyang isipan, at lahat ng impormasyon tungkol sa mataas na antas ng divine ability, ang elementary devouring tactic, ay ganap niyang kabisado. Noong una niyang natanggap ang impormasyong ito, likas niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ngayong iminulat niya ang kanyang mga mata, natuklasan niyang nawala na ang matanda. Hindi lang iyon, pati ang arena na napapaligiran ng mga upuan ng manunood ay nawala na rin. Maging ang mga bituin na kumikislap sa paligid ng buwan ay nawala. Sa sandaling ito, bumalik siya sa desyerto na kinubkob ng sandstorm. Ang abyssal swamp ay nawala. Bata, naipasa ko na sa iyo ang elementary devouring tactic. Simula ngayon, ang abyssal swamp at ang legacy ng elementary devouring tactic ay hindi na iiral sa Saint Martial Secret Zone. Ang pangalan ko ay Jiang Cheng. Marahil, maaari tayong magkita balang araw sa hinaharap. Inaasahan ko iyon. Nang makita ni Alvin ang desyerto, ang boses ng matanda ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Pagkatapos noon, hindi na niya narinig ang boses ng matanda. Ang Saint Martial Secret Zone ay wala ng abyssal swamp at ang elementary devouring tactic. Nang marinig ang mga salita ng matanda, si Alvin ay hindi nakabalik sa kanyang katinoan sa mahabang panahon. Sa pagkakaalam niya, ang iba't ibang divine ability relics sa Saint Martial Secret Zone ng Mystical Sky Mansion ay halos lilito muli. Kapag nakuha ng isang tao ang banal na kakayahang, maaari itong lumitaw muli sa ibang lugar.
Gayunpaman, hindi pa niya narinig ang tungkol sa isang Divine Ability Relic na ganap na maglalaho pagkatapos makuha ang Divine Ability. Gayunpaman, imposibleng magsinungaling sa kanya ang may-ari ng boses na iyon. Kung ito ang kaso, nangangahulugan ba ito na ang elementary devouring tactic na legacy ay mawawala sa Mystical Sky Mansion mula ngayon? Sa sandaling naisip ito ni Alvin, ngumiti siya ng pilit. Bagamat hindi madaling gawain ang pagkuha ng elementary devouring tactic na legacy dahil hindi posible para sa sinuman na makapasa sa lahat ng siyam na pagsubok ng Abyssal Swamp, sa saling naisip niya kung paano mawawala ang divine ability na ito, ang elementary devouring tactic, sa Mystical Sky Mansion pagkatapos niyang makuha ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting guilty. Mukhang malaki ang utang na loob ko sa Mystical Sky Mansion, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Hayaan mo na lang. Kapag nakalusot na ako sa Divine Saint Stage at nakabisado na ang Elementary Devouring Tactic, ipapasa ko na lang ang Elementary Devouring Tactic sa isang angkop na alagad ng Mystical Sky Mansion. Sa oras na iyon, maituturing itong binabayaran ko ang utang ko sa Mystical Sky Mansion. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang makapagdesisyon na siya. Maging ito ay sa kanyang nakaraang buhay o kasalukuyang buhay, hindi niya gusto ang utang na pabor ang pinaka. Gayang nga ng kasabihan, ang utang na loob ng pasasalamat ang pinakamahirap ibalik. Sa kasalukuyan, hindi pa rin alam ni Alvin na hindi madaling makapasa sa mga pagsubok ng Abyssal Swamp na naglalaman ng Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic. Maaari itong ituring bilang isang elite na kakayahan sa buong Dao Martial Saint Land. Ang kasabihang, ignorance is bliss, ay akmang-akma kay Alvin sa sandaling ito. Ano man ang mangyari, isa pa rin itong masayang okasyon na makakuha ng banal na kakayahang tulad ng Elementary Devouring Tactic. Sa kasalukuyan, 2 buwan na ang nakalipas mula nang pumasok ako sa St. Martial Secret Zone. 1 buwan na lang ang natitira bago ako pilit na ilalabas ng St. Martial Secret Zone. 1 buwan na lang ang natitira, kailangan ko silang mahanap sa lalong madaling panahon. Halatang sina Felina at Joros ang tinutukoy ni Alvin. Bago sila pumasok sa St. Martial Secret Zone, nakabuo na sila ng maliit na team at nangakong magtutulungan. Gayunpaman, pagkatapos nilang makapasok sa St. Martial Secret Zone, hindi sila nakatagpo ni Alvin sa kabuuan ng kanyang paglalakbay. Ngayon, kahit na matuklasan ko ang isang banal na kakayahan, hindi ko pa dapat tuklasin ito pansamantala. Kailangan ko muna silang hanapin. Nabanggit kanina na pinakaayaw ni Alvin dahil sa mga taong may pabor sa karamihan. Kaya naman, talagang umaasa siyang ibabalik ang pabor kay Godric, ang pangalawang elder ng Raging Wave Mansion, sa loob ng St. Martial Secret Zone. Ito ay maaaring ituring na siya ay binabayaran ang pabor ni Godric sa sandaling tinulungan niya si Joros na magkaroon ng banal na kakayahan. Pagkalipas ng 5 araw, natuklasan ni Alvin ang lokasyon ng isa pang Divine Ability Relic. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali upang tuklasin ito. Ang mas mahalaga ay hanapin sina Felina at Joros. Sa huli, nagawang makilala ni Alvin si Felina makalipas ang 8 araw. Nang matagpuan niya siya ay nag-iisa. Bago natuklasan ni Felina si Alvin, nagpakita na siya sa tabi nito at nagtanong, hindi mo rin nakita si Joros? Ang biglaang pagsulpot ni Alvin ay nagulat kay Felina. Pagkatapos niyang mabawi ang kanyang katinoan, sumagot siya, sa wakas natagpuan na rin kita. Para kay Joros. Napangiti si Felina ng mapait. Nakilala ko siya ilang araw na ang nakakaraan, ngunit siya ay tinanggal kahapon. Natanggal na siya. Sumimangot si Alvin. Ngayong naalis na si Joros, hindi ba siya mawawala ng pagkakataon na ibalik ang pabor ni Godric? Nang makita siya ni Felina na nakasimangot, tila nahulaan niya kung ano ang iniisip nito. Sabi niya, huwag kang mag-alala, tinulungan na kitang ibalik ang pabor na inutang ng iyong nakatatandang kapatid sa nakatatanda ni Joros. Pumasok ako sa lokasyon ng isang Divine Ability Relic kasama niya ilang araw na ang nakakaraan at sinunod ko ang panuntunang itinakda mo bago tayo pumunta rito. Binigyan ko siya ng unang prioridad na kabisaduhin ang unang Divine Ability sa relic na nakilala namin. Ang mga salita ni Felina ay labis na ikinagulat ni Alvin. Pero, nasa premise na kasama ko kayong dalawa.
Tumingin si Alvin kay Felina na may masalimuot na tingin. Kapag wala ako, hindi mo kailangang sumunod sa panuntunang itinakda ko bago tayo pumasok. 1787. Kahit na hindi paalitang nagpasalamat si Alvin kay Felina, nagpapasalamat pa rin siya sa kanya. Tumigil ka na sa pagsasalita. Ikinaway ni Felina ang kanyang kamay at dominanteng pinutol si Alvin. Kahit ano, tinulungan na kitang ibalik ang pabor kaya may utang ka sa akin ngayon. Natural, ibabalik ko ang iyong pabor. Ngumiti si Alvin. May nahanap akong Divine Ability Relic 3 araw na ang nakakaraan. Punta tayo doon. Ang Divine Ability na nakapaloob sa Divine Ability Relics ay pag-aari mo. Nagkataon lang. Mayroon akong ilang mga pahiwatig na humahantong sa isang Divine Ability Relic din. Ngumiti si Felina. Oh. Bahagyang natigilan si Alvin. Hindi niya inaasahan na si Felina ay may mga pahiwatig na humahantong sa isa pang Divine Ability Relic pagtapos na tulungan si Joros na makakuha ng isang Divine Ability. Speaking of, si Joros ay pinatay sa lokasyon din ng Divine Ability Relic na iyon. Ang Divine Ability Relic na iyon ay mas mapanganib kaysa sa pinasok natin dati. Batay sa kung gaano ito kadelikado, sigurado akong ang Divine Ability na nakapaloob sa Divine Ability Relic ay kailangang maging kakaiba, sabi ni Felina. Sumangayon si Alvin sa mga salita ni Felina. Bilang isang taong may karanasan, natural, alam niya ito. Katulad ng Divine Ability Relic sa Abyssal Swamp na nakasalubong niya kanina. Nagkaroon ng kabuoang 9 na pagsubok. Bukod sa ilan sa mga pagsubok, karamihan sa mga pagsubok ay lubhang mapanganib. Kahit na mahirap ang mga pagsubok para makuha ang Divine Ability Relic, ang gantimpala ay pambihira. Walang alinlangan na ang Elementary Devouring Tactic ay isang mataas na antas ng Divine Ability. Higit pa rito, naghinala si Alvin na ang Elementary Devouring Tactic ay malamang na isa rin sa mga top-rated sa lahat ng iba pang mataas na grado na Divine Abilities. Sa kasalukuyan, hindi pa rin alam ni Alvin na ang Elementary Devouring Tactic ay kilala bilang numero 1 Divine Ability sa St. Martial Secret Zone ng mga powerhouse ng bawat henerasyon sa Mystical Sky Mansion. Kung alam niya ang tungkol dito, hindi siya gagawa ng sarili niyang pagpapalagay. Nasaan ang Divine Ability Relic na nakita mo? Punta muna tayo sa pinakamalapit. Iminungkahi ni Felina. Si Alvin ay walang anumang pagtutol sa kanyang mungkahi. Pagkaraan ng ilang sandali na magpalitan ng impormasyon ang dalawa, natuklasan nilang mas malapit na ang Divine Ability Relic na natagpuan ni Felina. Dahil dito, nagpasya silang dalawa na pumunta muna doon. Anong grado ang Divine Ability na tinulungan mong makuha ni Joros? Tanong ni Alvin. Ito ay dapat na isang medium grade na Divine Ability. Kalahati ng dahilan kung bakit ako nakapasa sa huling pagsusulit ay dahil sa swerte, sagot ni Felina. Hindi talaga masama ang swerte ni Joros, tumango si Alvin bago niya sinabi, gayunpaman, ang lokasyon ng Divine Ability Relic na pupuntahan natin ngayon ay dapat na mas mahirap kaysa sa Divine Ability na nakita ninyong dalawa kanina, tama? Casual na tanong ni Alvin bagamat alam na niya ang sagot sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, si Joros ay tinanggal sa loob. Matapos siyang maalis, iniwan din ni Felina ang Divine Ability Relic. Maliwanag na hindi siya kumpiyansa na malalampasan niya ang lahat ng pagsubok para makuha ang Divine Ability Relic. Oo. Tumango si Felina. Anong grade sa tingin mo ang Divine Ability Relic na iyon? Tanong ni Alvin. Sumulyap si Felina sa kanya bago sumagot ng matapat, kahit na ang Divine Ability na nasa loob ng Divine Ability Relic ay hindi isang mataas na grado, tiyak na ito ay isang Elite Medium Grade Divine Ability. Kung gayon, sa palagay ko pareho kayong mapalad na makatagpo ng dalawang magandang Divine Ability Relics. Ngumiti si Alvin. Bigla, na para bang tinamaan siya ng kirot ng pagkaunawa, diretsyong sinabi niya, gaya ng kasabihan, kahit sa magkakapatid, ang mga utang ay dapat harapin ng walang anumang kalabuan. Dapat din nating planuhin kung paano natin hahatiin ang Divine Ability Relics na makakatagpo natin sa hinaharap. Paano ito? Hindi nagmadaling tumugon si Felina kay Alvin. Sa halip, tinanong niya, nakapasok ka na ba sa lokasyon ng Divine Ability Relic na natuklasan mo? Ano?
Nag-aalala ka ba na ang Divine Ability na nakapaloob sa Divine Ability Relic ay may mas mataas na grado kaysa sa Divine Ability na nakapaloob sa Divine Ability Relic na nakita mo? Nang marinig ang kanyang mga salita, natural na alam ni Alvin ang kanyang iniisip. Ngumisi siya. Gusto mo bang lumipat? Agad na lumitaw ang mga kulay sa pisngi ni Felina dahil ang kanyang mga iniisip ay nakita ni Alvin. Magpalit tayo pagkatapos. Hindi ako natatakot. Ayos lang. Huwag na tayong lumipat. Sa totoo lang, hindi pa ako nakapasok sa lokasyon ng Divine Ability Relic na nakita ko kaya hindi alam kung ano ang sitwasyon sa loob. Gawin natin ito. Maaari kang magkaroon ng Divine Ability Relic na iyong natagpuan. Kapag tumungo kami sa loob ng lokasyon ng Divine Ability Relic na nakita ko, ibibigay ko ito sa Divine Ability Relic sa iyong susunod na Ability Relic sa iyong dalawang Ability Relic. Ang mga Divine Ability Relics na nakatagpo natin ay pag-aari ko. Sabi ni Alvin. Sa sandaling ito, napagtanto din ni Felina na talagang walang alam si Alvin tungkol sa sitwasyon sa loob ng lokasyon ng Divine Ability Relic na kanyang natagpuan. Kung hindi, hindi niya sasabihin ang mga ganoong salita. Batay sa kanyang mga salita, masasabi niyang nag-iisip ito para sa kanya. Agad niyang sinagot ang nag-aapoy na mga pisngi, ituloy na lang natin ang iyong paunang mungkahi. Ang Divine Ability Relic na nahanap ko ay akin, at ang nahanap mo ay sa iyo. Kung tungkol sa iba pang Divine Abilities na na-encounter natin pagkatapos nito, salaitan tayo. Pwede rin naman yon. Tumanggaw si Alvin. Pagkatapos, sa ilalim ng patnubay ni Felina, nagsimulang maglakad si Alvin patungo sa lokasyon ng Divine Ability Relic kung saan inalis si Joros. Kinailangang aminin ng isa na talagang mapalad si Felina. Kahit na ang mga pagsubok sa loob ng Divine Ability Relic ay hindi kasing katawa-tawa ng Abyssal Swamp, mas mahirap pa rin ito kaysa sa Six Harmonies Tower at Six Halls Palace na pinasok niya dati. Mukhang ang Divine Ability na nakapaloob sa Divine Ability Relic na ito ay isang Elite Medium Grade Divine Ability kung ito ay hindi isang High Grade Divine Ability. Katulad ng sinabi mo kanina, sabi ni Alvin kay Felina pagkatapos na makapasa sa ilang pagsubok. Mula sa simula hanggang sa huli, walang nagawa si Felina maliban sa pagsunod sa panig ni Alvin. Wala siyang pagkakataong gumawa ng kahit ano. Sa tuwing makakatagpo sila ng panganib, agad itong matutuklasan ni Alvin at haharapin ito sa isang napapanahong paraan. Kahit na ito ay isang mataas na grado na Divine Ability, sa tingin ko ito ay isang bottom tier high grade na Divine Ability, sabi ni Felina. Ano? Nagrereklamo ka pa? Gusto mo bang lumipat pagkatapos? Nakangiting tinukso siya ni Alvin. Wala akong tutol kung gusto mong lumipat, diretsyong sagot ni Felina. Okay lang. Ayokong samantalahin ka. Kung ang Divine Ability Relic na nahanap ko ay isang mababang grade Divine Ability Relic lang, natatakot akong wala ka ng maiiyak na balikat mamaya. Umiling si Alvin. Matapos niyang matuklasan ang lokasyon ng Divine Ability Relic, hindi niya ito ginalugad. Dahil dito, hindi rin siya sigurado kung anong grado ang Divine Ability Relic. Si Joros ay pinatay sa susunod na paglilitis. Sa oras na iyon, hindi ko man lang napagtanggol ang sarili ko kaya hindi ko siya nailigtas, wika ni Felina. Sige. Tumanggaw si Alvin. Matapos niyang malaman na tinulungan siya ni Felina na ibalik ang isang pabor para sa kanya, napagkasunduan na niya ito. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay bayaran si Felina sa halip. Di nagtagal, nakatagpo sila ng susunod na pagsubok. Ang pagsubok na napakahirap para kay Felina ay napakadali para kay Alvin. Wala pang 20 paghinga ang inabot niya para makapasa sa paglilitis. Natigilan si Felina, at nakanganga ang kanyang bibig. Napatingin si Felina sa silhouette ni Alvin habang bumubulong sa sarili, malamang na napakalakas ng kanyang lakas sa lahat ng martial cultivator sa tuktok ng Refined Saint stage. Nagpatuloy sila sa pagpasa sa mga pagsubok bago sila tuluyang nakarating sa huling pagsubok. Ang taong namamahala sa huling pagsubok ay isang sexy at magandang babae na kakaunti ang pananamit. Kaakit-akit at kaakit-akit ang bawat galaw niya. Agad na naging solemn na ang ekspresyon ni Felina nang makita niya ang paggalaw ng babae at ang kanyang kapangyarihan sa tuktok ng Refined Saint stage.
Gayunpaman, nang makita niyang ang babae ay nagpakita ng isang divine ability na napakatalino, hanggang sa punto na binigay nito sa kanya ang bilis na malapit sa isang eminent saint stage powerhouse, agad siyang natakot nang mapuno ang kanyang puso na hindi pagpayag. Huwag mong sabihin sa akin na ako, si Felina, ay walang kapalaran sa divine ability sa loob ng divine ability relic na ito. Sa sandaling ito, hindi siya masyadong kumpiyansa kahit na nasa tabi niya si Alvin. Marahil, ang kakayahan ni Alvin ay hindi mas mababa sa kanyang kalaban, ngunit ang bilis ng babae ay napakabilis. Napakabilis nito na halos maihahambing sa bilis ng isang eminent saint stage powerhouse dahil sa divine ability. Ang bilis. Nang makita ni Alvin ang bilis ng babae, nagulat din siya. Ang kanyang bilis ay hindi gaanong mababa sa kanyang bilis. Ang kanyang bilis ay katumbas na ng bilis ng isang maagang eminent saint stage na powerhouse. Nagpa siya si Felina na umalis kasama si Alvin sa kabila ng ayaw sa kanyang puso. Huminga siya ng malalim bago sinabi, Alvin, hayaan mo na lang kung hindi mo kaya. Umalis na tayo sa lugar na ito. Natatakot siya na hindi sila makakaalis kung magtatagal pa sila. Gayunpaman, hindi nagtagal, natuklasan niya na tila hindi pinansin ni Alvin ang kanyang mga salita. Siya ay likas na lumingon kay Alvin para lamang matuklasan na siya ay nawala sa kanyang kinatatayuan. Swish! 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 Ang mabilis na tunog ng sipol ng hangin sa himpapawid ay tumunog at naging sanhi ng pag-aliw ng hangin bago ang tunog ng pagsabog ng hangin ay patuloy na umalingaw-ngaw sa hangin. Siya! Sa sandaling ito, natuklasan ni Felina na si Alvin ay direktang nakaharap sa babae. Higit sa lahat, natuklasan niya na hindi naman siya dehado kapag kaharap ang babaeng iyon. Gumalaw ang babae, at ilang after images ang lumitaw sa harapan niya. Maya-maya, humakbang pa siya habang umaarangkada. Parang may libu-libong after images. May isip na lang kung gaano kabilis ang kanyang bilis. Gayunpaman, sa pagtataka ni Felina, si Alvin ay hindi pa rin nahulog sa isang hindi magandang posisyon na nahaharap sa pinahusay na bilis ng babae. Ang bilis. Sa sandaling ito, mas nagulat si Alvin. Ito ay dahil natuklasan niya na ang babae na nasa tuktok ng refined saint stage ay nagpakita lamang ng bilis na katumbas ng isang maagang eminent saint stage na powerhouse. Hindi na mababa sa kanya ang babae sa bilis. Ang kanyang true origin ay nasa tuktok pa rin ng refined saint stage. Ang dahilan kung bakit napakabilis ng kanyang bilis ay dahil sa paggalaw ng divine ability. Ang paggalaw na ito ng divine ability ay malamang na isang high-grade na divine ability, at ang divine ability na nakapaloob sa divine ability relic ay dapat ang movement na divine ability. Kasalukuyang ginagamit niya. Tumibok ang puso ni Alvin habang sumusunod siya sa likod ng babae na parang anino habang sinisimulan niyang pagdugtungin ang puzzle. 1788. Kung si Alvin at ang babae ay nasa labas, sa kanilang bilis na katumbas, marahil, maaaring hindi niya ito maabyutan. Gayunpaman, silang dalawa ay kasalukuyang nasa isang makitid na espasyo. Natural, hindi naman talaga makitid. Makitid lamang ito kung ikukumpara sa walang hangganang espasyo sa labas. Eksaktong dahil dito ay madaling nakahanap ng pagkakataon si Alvin na ma-corner ang bae. Ang bilis naman ng babae sa kanya. Gayunpaman, tungkol sa lakas, malayo siya sa pagiging maihahambing kay Alvin. Ang dahilan kung bakit napakabilis ng kanyang bilis ay dahil sa mataas na antas ng paggalaw ng divine ability. Dahil dito, naging madali para kay Alvin na patayin siya sa ganoong sitwasyon. Mabilis siyang nag-evaporate pagkatapos niyang mapatay. Ikaw. Nang makita ni Felina ang eksena sa kanyang harapan, siya ay natulala. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay tumingin siya kay Alvin habang sinasabi niya, napakalupit na pamamaraan. Ano? Gusto mo bang bitawan ko siya? Sumagot si Alvin habang nakangiti ng walang pakialam. Kasunod nito, nagsimulang gumalaw ang hangin, at lumitaw ang isang bitek sa hangin bago lumipad ang isang napakalaking tabletang bato at dumapo sa lupa. Tumingin siya kay Felina at hinimok siya, go on. Oras na para magtungo tayo sa susunod na destinasyon pagkatapos mong kabisaduhin ang divine ability na ito. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat na isang high-grade movement na divine ability. High-grade na kilusan divine ability.
Nang marinig ang kanyang mga salita, naalala ni Felina ang bilis na ipinakita ng babae kanina. Halata namang hindi tugma ang bilis ng babae sa lakas nito. Sa oras na iyon, naghinala din siya na ang babae ay nagsumite ng isang kilusang divine ability. Matapos niyang marinig ang mga salita ni Alvin, napagtanto niya na ang divine ability na malapit na niyang makuha ay halos katulad ng ginawa ng babae kanina. Nang ibigay ni Felina ang kanyang divine consciousness sa stone tablet, ang impormasyon tungkol sa divine ability na nakapaloob dito ay pumasok sa kanyang isipan. Movement Divine Ability, The Thousand Illusory Shadows. Sa sandaling ito, nalaman din niya ang pangalan ng divine ability na malapit niyang makuha. Lalo siyang natuwa habang patuloy niyang sinasalo ang impormasyon. Natuklasan niya ang kilusang ito na divine ability, ang Thousand Illusory Shadows, ay talagang isang high-grade na divine ability. Bukod dito, ang divine ability ay nilinang ng isang babae. Ito ay magpapahintulot sa kanya na magbunga ng 2 beses ang resulta sa kalahati ng pagsisikap. Ito ay isang kilusang divine ability na iniekma para sa isang babae. Sa madaling salita, pagkatapos niyang makapasok sa Divine Saint Stage sa hinaharap, ang pag-unawa at pagmaster ng divine ability na ito ay magiging mas madali para sa kanya kaysa sa isang ordinaryong divine ability dahil siya ay isang babae. Natural, hindi ito nangangahulugan na ang banal na kakayahang ito ay maaari lamang linangin ng isang babae. Kaya lang, kung ang mga kababaihan ang naglilinang nito, doble ang kanilang resulta sa kalahati lamang ng pagsisikap. Kung nilinang ito ng isang lalaki, magbubunga lamang siya ng kalahati ng resulta sa dobleng pagsisikap. Bilang isang intermediate refined saint stage martial cultivator, kailangan lang ni Felina ng isang araw at isang gabi para kabisaduhin ang impormasyon tungkol sa Thousand Illusory Shadows sa stone tablet. Kailangan lang niyang maghintay hanggang sa makalusot siya sa Divine Saint Stage sa hinaharap upang maunawaan at makabisado ang kalaliman nito ng buong lakas upang maihatid ito sa hinaharap. Saglit na kumislap ang mga mata ni Alvin bago niya matuklasan na bumalik siya sa lugar bago siya pumasok sa lokasyon ng Divine Ability Relic. Hindi na siya nagulat dito dahil ilang beses na rin siyang nakaranas ng mga katulad na sitwasyon. Tara na. Dahil nakalabas na sila, malamang nakabisado na ni Felina ang Divine Ability. Para sa kadahilanang ito, ang unang bagay na ginawa ni Alvin ay ang tawagan siya na umalis at magtungo sa lokasyon ng Divine Ability Relic na kanyang natuklasan. Sa sandaling ito, 20 araw na lang ang natitira hanggang sa puwersahin silang paalisin sa St. Martial Secret Zone. Depende sa kanilang swerte kung ilang Divine Ability Relics ang kanilang mahahanap sa loob ng 20 araw na ito. Natural, bukod sa swerte, ang kahusayan ay may mahalagang papel din. Dahil dito, hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at agad na hinimok si Felina na umalis sa sandaling mabawi niya ang kanyang katinoan. Whoosh! Whoosh! Si Alvin ang nangunguna habang si Felina ay sumunod na malapit sa kanyang likuran. Ang huli ay lumipad ng mabilis habang ang una ay sadyang bumagal sa pagsasaalang-alang sa huli. Napakasalimuot ng tingin ni Felina nang tumitig siya sa likod ni Alvin habang sinusundan niya ito. Obvious naman na ang bilis na ipinakita niya kanina ay daig pa ang bilis ng isang powerhouse sa tuktok ng Refined Saint Stage. Ang bilis niya ay kapantay na ng isang maagang Eminent Saint Stage na powerhouse. Bilang niyang miss mula sa isang fourth-rate na puwersa, ang Tyrannic Saber Mansion, natural, ang kanyang karanasan ay hindi limitado, nakita niya ang bilis ng maraming Eminent Saint Stage na powerhouses noon. Dahil dito, halos sigurado na siya noong tinulungan siya ni Alvin na makapasa sa huling pagsubok para makuha ang Divine Ability Relic kanina, ang bilis na ipinakita niya ay kapantay ng isang early Eminent Saint Stage powerhouse. Bagaman ang cultivation base ng babae ay nasa tuktok lamang ng Refined Saint Stage, ang kanyang bilis ay napakabilis nang siya ay naghagis ng 1,000 Illusory Shadows. Ang kanyang bilis ay maihahambing sa bilis ng isang maagang Eminent Saint Stage na powerhouse. Gayunpaman, sa gayong mga pangyayari, nagawa pa rin niyang patayin siya. Dapat ay dahil ang bilis niya ay hindi inferior. Bulong ni Felina sa kanyang sarili habang ang kanyang hindi nakatuong tingin ay nakatuon kay Alvin. Huwag mong sabihin sa akin nakalusot na naman siya, at isa na siyang maagang Eminent Saint Stage powerhouse ngayon. Bumilis ang tibok ng puso niya nang maisip niya iyon. Sandali.
Gayunpaman, hindi nagtagal ay naramdaman ni Felina na hindi posible na ang kaharap niya ay gumawa ng panibagong tagumpay dahil katatapos lang niyang makapasok sa tuktok ng Refined Saint stage hindi pa gaanong katagal. Sa oras na iyon, nagdulot ito ng kaguluhan hindi lamang sa Heaven Palace kundi sa buong Mystical Sky Mansion. Gaano man kahalimo o gaano kataas ang kanyang likas na talento, imposible pa rin para sa kanya na makalusot sa dalawang yugto mula sa Master Refined Saint stage sa napakaikling panahon. Pero, kung hindi pa siya nakagawa ng breakthrough, bakit ang bilis niya? Si Felina ay lubos na naguguluhan. Sa huli, hindi niya maiwasang magtanong, Kay, nakalusot ka na sa Eminent Saint stage, tama ba? Ako ba kinakausap mo? Lumingon si Alvin at tumingin sa kanya. Oo naman. Tayong dalawa lang ang nandito. Akala mo ba kinakausap ko sarili ko? Sumagot si Felina. Bahagyang lumuwag ang seryoso niyang ekspresyon nang magsalita ito. Hindi. Nang malaman ni Alvin na para sa kanya ang tanong, umiling siya. Hindi pa ako nakakapasok sa Eminent Saint stage. Gaano niya kanais-nais na makapasok siya sa Eminent Saint stage upang maunawaan niya, malinang, at makabisado ang iba't ibang divine abilities na nakuha niya. Hindi ka pa nakapasok sa Eminent Saint stage, pero ang bilis mo ay nasa Early Eminent Saint stage. Pinandilatan siya ni Felina. Paano mo nagawa? Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyo na nakabisado ko na ang isang kilusang divine ability? Nakangiting tanong ni Alvin. Stop! Sinulyapan siya ni Felina habang nanunuyan nitong sinabi, sa tingin mo ba ay 3 taong gulang pa lang ako? Hindi ka pa nakakalusot sa Divine Saint stage, ngunit nakabisado mo na ang isang divine ability. Anong biro? Ngumiti lang si Alvin at hindi na nagbigay ng paliwanag. Niloloko niya pa rin siya. Ang dahilan kung bakit ang bilis niya ay nasa Early Eminent Saint stage ay higit sa lahat dahil sa kanyang Sun True Origin. Gayunpaman, ang Sun True Origin ay walang alinlangan na isang malaking lihim. Hindi lamang ito kinasangkutan ni Elder Hal, ngunit kasama rin dito ang Celestial Supreme Treasure, ang 7 Treasures Exquisite Pagoda na nasa kanya. Matagal na akong hindi naghanap ng mga materyales para ayusin ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Pagkatapos kong umalis sa St. Martial Secret Zone, hihiramin ko ang puwersa ng Mystical Sky Mansion para maghanap ng mga materyales na kailangan para maayos ang ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda sa lalong madaling panahon. Sa sandaling naisip ni Alvin ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, agad siyang nagpasya. Para sa kanya, ang pag-aayos sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay isang bagay na napakahalaga. Ito ay dahil ang kapaligiran ng paglilinang ay mas mahusay. Bukod doon, ayon kay Elder Hal, ang oras na ginugugol sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay magiging mas mabagal pa kaysa sa ika-3 antas. Ang 8 araw sa loob ng ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay katumbas lamang ng 1 araw sa labas. Ito ay mas mahusay kaysa sa ika-3 antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Naturally, hindi ito ang pinakamalaking benepisyo. Kapag ang ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay ganap na naayos, mas mapangalagaan pa niya ang kanyang buhay kapag nahaharap sa panganib dahil makapasok siya sa 7 Treasures Exquisite Pagoda upang makatakas. Sa opinyon ni Alvin, ito ay isang mas malaking benepisyo kaysa sa una. Ang isang tao ay may isang buhay lamang, at ang panuntunang ito ay nalalapat din kay Alvin. Ito ang dahilan kung bakit labis niyang pinahahalagahan ang kanyang buhay. Sa madaling salita, takot siya sa kamatayan. Bukod sa ilang tunay na baliw sa mundong ito, mayroon bang hindi natatakot sa kamatayan? Habang tumataas ang cultivation base at lakas ng isang tao, ito ay nangangahulugan din na ang isa ay nagsakripisyo rin ng higit pa. Dahil dito, walang alinlangan na pahalagahan ng isang tao ang sariling buhay. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na pinahahalagahan ni Alvin ang kanyang sariling buhay higit sa lahat. Kung siya iyon sa past life niya, siguro, mas pahalagahan niya ang buhay niya. Gayunpaman, sa kasalukuyang buhay na ito, hindi na ito ang kaso. Sa kasalukuyang buhay na ito, nagkaroon siya ng pamilya at mga kaibigan. Ang mga taong ito ay higit na karapat-dapat para sa kanya na ialay ang kanyang buhay para sa kanila.
Walang duda na ang Sun True Origin sa katawan ni Alvin ay isa sa kanyang pinakamalaking sekreto, wala siyang planong magpaliwanag pa kaya tumingin siya kay Felina at iniba ang paksa. Tinanong niya, ang divine ability na nakuha mo ay dapat ang divine ability na ginawa ng babae kanina, tama ba? Tama. Agad na lumitaw ang isang ngiti sa mukha ni Felina nang marinig niyang binanggit ni Alvin ang divine ability na nakuha niya. Ang divine ability na nakuha ko ay ang divine ability na ginawa ng babae. Anong tawag doon? Nagtataka na tanong ni Alvin. Ang libo-libong ilusionaryong anino. Sagot ni Felina. Ang 1,000 illusory shadows. Tumaas ang isang kilay ni Alvin habang inaalala ang labanan sa pagitan niya at ng babae. Naalala niya ang mga after images na lumitaw ng kumilos ang babae. Ang kilusang iyon ng divine ability ay talagang naaayon sa pangalan nito. Pagkaraan ng mahabang panahon, dinala ni Alvin si Felina sa lokasyon ng divine ability relic na kanyang natuklasan. Bago sila pumasok, tumingin si Felina kay Alvin at nagtanong, ano sa palagay mo ang grado ng divine ability na nilalaman ng divine ability relic na ito? Wala akong ideya. Umiling si Alvin. Kung talagang hindi mo pa ito na-explore, sa palagay ko ito ay isang mababang antas ng divine ability, pang-aasar ni Felina sa kanya habang pinipigilan niya ang kanyang mga pilikmata. Pakiusap, huwag mong i-jinx ito. Ang divine ability dito ay pag-aari ko, alam mo. Pinandilatan siya ni Alvin. Kahit papaano, naging mas casual siya kay Felina. Parang dati nang magkaibigan ang dalawa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.